Ivan Iyo, sa wakas at nakabalik ka na rin dito. Ang akala ko ay tatanggihan mo ako nang inalok ko na ikaw ang mamamahala ng pag-renovate itong bahay. Alam ko kasi na busy ka. Pwede ba naman yun? Alam mo na hindi kita kayang tanggihan. At excuse ko na rin to para makawala ako sa dami ng trabaho ko sa Maynila. Nga pala, Lolo. Naalala niyo pa ba si Luna? Sabi ko na nga ba at hindi pwedeng hindi mo siya itatanong. Hindi ko makakalimutan ang batang yon. Napakabait. Hindi gaya ng kanyang ama. Kung makipagmalikan ka, bilisan mo at maraming lumiligaw doon. Lalo na yung si Darrell. Yung dating karibal mo sa top 1 noong high school ka. Si Lolo talaga, oh. Ligaw agad. Para nagtanong lang ako eh. At saka, baka hindi rin ako pansinin nun. Galit sa akin yun eh. Nawalan po kami ng communication dahil sa akin. Siguradong iniisip niya na nakalimutan ko na siya. Problema ba yun? Di ipaliwanag mo sa kanya ng mabuti ang nangyari. Wala namang hindi naaayos sa mabuting usapan. Pero mag-iingat ka lang sa tatay niya, ha? Alam mo naman yun. At lalo kang mag-iingat sa gabi. At siguraduhin mong narito ka na sa bahay pagkagat ng dilim. Dahil may masamang elementong gumagala dito sa atin. Dear Miss Amy, minahal ko siya kahit siya'y aswang. Dear Miss Amy, pag-ibig ba ito o sumpa? Dear Miss Amy, natatakot ako sa kanyang lihim. Ito ang aswang love story. Dear Miss Amy. Meron ba kayong high school sweetheart o first love? Paano kung nagkahiwalay kayo at sa pagbabalik mo ay nagbago na siya at galit sa iyo? Anong gagawin mo? Babasahin po namin ang inyong mga komento at sagot sa comment section. Dear Miss Amy, good morning po sa lahat ng bumubuo ng inyong programa. Ako po si Ivan, 38 years old, isang arkitekto at may asawa at mga anak. Ang ikikwento ko po sa inyo ay isang nakakapangilabot na karanasan na nangyari sa akin ilang taon na nakakalipas. Ang nanay ko po ay isang mayordoma at nanilbihan noon kay Lolo Ray. Kaya naman doon din ako lumaki sa kanilang mansyon. Nang pumanaw si nanay dahil sa sakit na CKD o chronic kidney disease, kinupkup ako ni Lolo Ray at legal na inampon at saka itinuring na parang totoong anak. Binihisan at pinag-aral niya ako. At ngayon nga isa na akong ganap na arkitekto. Meron akong kababata at Luna ang kanyang pangalan. Ang dalaga nagturo sa akin ng totoong kahulugan ng pag-ibig. Siya ang puppy love, first love at true love ko. Rolled into one. Maganda siya, mabait, pero matapang. High school nang maging girlfriend ko siya. Hanggang sa pinaglayo kami ng pagkakataon. Ayaw sa akin ng tatay niya at ako naman ay kinailangan lumuwas ng Maynila. Sa aking pagbabalik sa probinsya, muli kami nagkita. At sa ikalawang pagkakataon ay umibig ako sa kanya. Ngunit hindi na naman naging madali ang lahat dahil ngayon, hindi lang tatay niya ang naging problema namin, kung hindi ang banta ng isang aswang na naglagay sa buhay namin sa peligro. Adobong tahong, kalahating gulay at isa't kalahating kanin. Kumusta ang benta natin, Luna? Ay, Aling Tessa, nandyan po pala kayo. Okay naman po. Kanina pa maraming customer. Ganun ba? Mabuti naman kung ganun. Mukhang tinanghali kayo ng gising ah. Paano ba naman ay napuyat ako? Lumalaw ako sa kumari ko. Ayun at hindi ako agad pinauwi. Naabot tuloy ako ng madaling araw. Ayos lang ho yun. Nandito naman kami. Kami na hong bahala dito. O siya nga pala, alam mo ba kung sino ang nakita ko kahapon na dumating? Sino po? Si Ivan. Natigilan si Luna nang marinig ang pangalan ko. Ang kwento sa akin ay nanumbalik ang sakit na naramdaman niya nang umalis ako at iwan siya. Maya-maya ay ngumiti lang daw siya kay Aling Tessa at hindi na kumibo pa. Pinagpatuloy na lang ang pagsisilbi sa mga customers na dumarating at umu-order. Si Aling Tessa ang may-ari ng karinderya, pero si Luna ang kabuoang namamahala.
Siya ang main cook. Dahil sa kanyang kagandahan, ay maraming mga binata ang sinasadyang kumain doon para makita siya. Bukod doon, ay talagang binabalik-balikan din ang mga masasarap na ulam na siya mismo ang nagluto. Pakiligpit yung mga pinggan sa mesa sa labas, oh. Kilos, mamaya ng chismis. Mas mahigpit ka pa talaga sa akin. Kaya ikaw ang napagkakamala na may-ari nito eh. Kapag huba may pera na ako pagbibili niyo to sa akin. Eh, ipakita mo muna sa akin ang pera. Sabi niyo yan, ha? Ilang sandali pa ay dumating si Darrell, isang pulis at masugid niyang manliligaw. Siya ang nangungunang karibal ko noon pa, mula sa grades, sports at kay Luna. Magkalaban kami. Galing sa mayaman na pamilya si Darrell. Ako noon ay isang hamak na anak lang ng mayordoma nila Lolo Ray. Kung pag-uusapan ang antas sa buhay at pera, lamang sa akin na ang tanging meron noon ay mataas na pangarap. Kaya hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling ang galit niya sa akin. Hi, Luna. Oh, Darrell. Maaga ka yata ngayon. Anong kakainin mo? Pakbet. Pritong tilapia sa kadalawang kanin. Sige, isusunod ko na sa'yo doon. Libre ka ba mamaya? Bakit? Labas tayo. Date. Ayoko, pagod na ako. Tsaka ayokong isipin ng mga tao na may relasyon tayo. Ito naman, oh. Ano naman? Doon din naman ang punta natin eh. Ang tagal ko na naliligaw sa'yo eh. Darrell, alam mo, isasagot ko dyan. Ilang beses ko na yung sinabi sa'yo. Sige na. Dapat yata si Mang Jun ang ligawan ko eh. Wag na, baka magkasundo pa kahit pumayag siya na pikutin mo ko. Luna, ikaw nang bahala dito ha. Doon na muna ako sa bahay. Sige po. Pagtalikod ni Aling Tessa ay siyang dating naman ni Lolo Ray, ang pinakamayaman doon sa aming baryo. Pag-aari niya ang halos kalahati ng lupa doon. Maging ang malaking factory ng mga biskit at tinapay ay sa kanya rin. May sarili siyang farm doon na nagpuproduce ng mga gulay, karne at mga prutas. 2 lang ang anak niya at sa kasamaang palad ay maagang binawi ng buhay ang panganay. Kaya nagpapalakad ngayon ng mga negosyo ni Lolo Ray ay ang natitirang anak nitong bunso at isa sa kanyang apo. Lolo, mano po? Kuwang ka ng Diyos, iya. Kumusta ka na? Mabuti naman po. Anong kakainin niyo? Bigyan mo nga ako nitong igado tsaka munggo. Lo, bawal sa'yo yan. Binilin sa akin ni Tito Nesty na huwag kang papakainin yan. Talaga naman. Ang akala ko makakaligtas na ako eh. Natigilan si Luna nang tumingin sa akin. Inalis ko ang suot kong sunglasses at doon niya palang ako nakilala. Seryoso ang mukha niya at parang nagingilid ang luha. Kaya ngumiti ako sa kanya at lihim na hinangaan ang walang kupas niyang kagandahan. Gumanti naman siya ng ngiti, pero tipid at saglit lang. Pagkatapos ay binalik din sa trabaho ang atensyon. Sa kabila ng pag-iwas sa akin, ay kinausap ko pa rin siya. Hi, Luna. Hi. Long time no see. Kumusta? Ayos naman. Maupo na kayo. Anong kakainin niyo? Dinuguan na lang sa akin at isang kanin. Ikaw? Yung paborito ko. Hindi naman nagbabago yan eh. Sige. Siya nga pala, Luna. Bukas babalik kami at dito ulit kami kakain. Pwede ba akong humiling? Sige po, Lolo. Pwede ka bang magluto bukas ng sisig? Opo. Wala pong problema. Bistek Tagalog at insaladang talong. Yun ang mga paborito kong pagkain. Sa buong buhay ko, sa dami ng nakain kong bistek Tagalog at insaladang talong, ang luto ni Luna ang pinakamasarap. Tama nga ako ng hula, Miss Ami. Hindi pa rin niya ito nakakalimutan. At hanggang sa mga sandaling yon, ay masarap pa rin ang kanyang luto. Habang nakaupo kami sa mesa ni Lolo Ray, nakita ko mula doon ang paghihirap ng kalooban niya. Bigla siyang nataranta at nawala sa focus.
Ilang beses siyang napapasok. Ilang beses siyang nakakahulog ng mga gamit o kaya ay maling order ang naibibigay sa customer. I've seen her pause, closed her eyes, and took a deep breath. Eksaktong tapos na akong kumain nang makita ko siyang pumunta sa likod ng karinderya. Matapos namin magbayad, ay hinatid ko si Lolo sa kotse at binuksan ang makina nito para mabuksan ang aircon. Lo, pwede ho bang kausapin ko muna si Luna? Sige apo, take your time. Huwag mo akong alalahanin dito. Salamat po. Ivan, pare! Long time no see. Oh, Darrell. Nandiyan ka pala. Kanina pa. Nandun ako sa kabilang mesa. Ah, pasensya ka na, hindi kita napansin. Kumusta? Eto, nakita mo naman pulis na. Ikaw, musta? Balita ko arkitekto ka na. Oo. Ah, sige ah. Saka na ulit tayo mag-usap. May pupuntan pa ako. Pare, sandali lang. Gusto ko lang malaman mo na nanliligaw ako kay Luna. Alam ko. Hindi pa naman kayo, di ba? Sige na, kakausapin ko pa siya. Iniwan ko si Darrell na halata sa mukha ang pikon. Pero wala akong pakialam. Dahil mas importante sa akin ang mga sandaling yon si Luna. Mula doon sa harap at umikot ako sa gilid ng karinderya at doon ko siya nakita sa likod. Nakasandal sa puno at nagpupunas ng luha. Bumuntong hininga ako, tsaka ako lumapit sa kanya. Nang lumingon sa akin si Luna ay agad siyang nagpunas ng luha at nagtangka ng umalis. Pero naging mabilis ako at nahawakan ko siya sa braso. Bitawan mo ako. Sorry, pero please, mag-usap tayo. Wala tayong pag-uusapan, Ivan. May kanya-kanya na tayong buhay. Malinaw na sa akin ang lahat nung kinalimutan mo ko. Nakarating ka lang ng Maynila. Nawala na agad ako sa isip mo. Ano? Hindi kita kinalimutan. Nag-aral lang ako sa Maynila. Nangako ako sa'yo na babalikan kita, di ba? Pero kahit isang text o tawag, wala akong natanggap galing sa'yo. Nangako ka. Sabi mo hindi mapuputol ang communication natin. Naghintay ako sa'yo. Pero wala man lang akong narinig o natanggap kahit ano. Pagkatapos nabalitaan ko na lang na may girlfriend ka ng iba. Sandali ah, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ikaw ang hindi sumasagot sa mga tawag ko at sa mga text ko. Palagi mong pinapasabi sa tatay mo na busy ka. Ikaw tong text ng text sa akin na tumigil na ako sa pagtitext sa'yo at hiwalay na tayo. Wala akong alam sa sinasabi mo. Huwag kang magsinungaling sa akin. Hindi ako nagsisinungaling, Luna. Kilala mo ako. Kahit kailan wala akong tinatago sa'yo. Kung ganun, sinong nag-text sa'yo? Bakit hindi mo itanong sa tatay mo? Hindi ba noon pa man ay tutol na siya sa relasyon natin eh? Alam ko, pero hindi magagawa ni tatay yon. Ikaw ang bahala kung ayaw mong maniwala sa akin. Pero alam ng Diyos na wala akong ginawang masama. Hindi ako nagpabaya. Lalong hindi kita pinagpalit, Luna. Wala akong ibang naging girlfriend sa Maynila nung tayo pa. Tapos ng lahat sa atin, Ivan. Kalimutan na natin yon. Ganun na lang ba ako kadaling kalimutan para sa'yo, ha? Luna, sa akin hindi. Napalingon kami nang marinig namin na tinatawag siya ng isang tindera doon. Aalis na dapat si Luna nang kunin ko ang cellphone niya nakalagay sa bulsa ng suot na apron. Pagkatapos ay tinype ko doon ang number ko at pinaring ang phone ko tsaka yun ibinalik sa kanya. Yan ang number ko. Tatawagan kita mamaya. Sige. Alis na ako. Ivan, sandali lang. Oh. Kapag malalim ng gabi, huwag kang lalabas ng bahay. Delikado na dito ngayon. Hindi na gaya ng dati. Maraming namamatay. Anong ibig mong sabihin? Itanong mo na lang kay Lolo Ray. Sige, balik na ako sa loob. Gabi na. Habang may tinatapos akong trabaho, ay bumabalik sa isip ko ang sinabi ni Luna. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin sa sinabing maraming namamatay. 9:00 na ng mga sandaling yon. Tapos na kaming kumain ng gabihan at naroon na ako sa kwarto. Maya-maya ay lumabas ako para kausapin si Lolo. Naabutan ko siya at ang mga kasambahay na nagsasabit ng ilang bungkos ng bawang sa mga bintana. Lo?
Ano po ang ginagawa nyo? Ay, nagsasabit ako nitong mga ito. Bawang? Para saan ho? Para hindi makapasok dito ang aswang. Aswang? Oo, aswang. Isang manananggal. Lumalabas siya kapag ganitong panahon na bilog ang buwan. Ang panahon na gutom siya. Lumilipad kapag malalim na ang gabi at naghahanap ng kanyang makakain. Marami na ang namamatay dito sa atin. Yung palang ibig sabihin kanina ni Luna kanina. Kaya kung aalis ka, sikapin mong umuwi bago lumalib ang gabi dahil baka matsyempohan ka ng aswang. Opo. Pero ano po bang ginagawa ng mga pulis? Matagal na nilang hinahanap ang aswang na yan. Kahit ang mga kalalakihan dito sa atin. Sa gabi ay tinutugis nila ang manananggal pero madulas siya. Magaling magtago, bukod pa sa nakalilipad siya. Kaya madali niyang natatakasan ang mga humahabol sa kanya. Wala naman aswang dito sa atin Ang tahimik dati noon. Noong araw ay merong gumagalang aswang dito sa baryo natin. Pero napatay na yon ng mga taong bayan. Nangyari yon noong 3 gulang ka pa lamang. Matapos ng gabing yon, ay natahimik itong bayan na ito sa loob ng maraming taon. Ang akala namin ay hindi na babalik ang mga kampo ng dilim. Pero eto na naman sila. Muling binalot ng takot ang bayan na ito. Na nagsimulang mga 3 taon na ang nakalilipas. Naikwento po ni nanay sa akin yan nung bata pa ako. Pero totoo po ba na aswang pumatay sa panganay niyong anak at sa kanyang asawa? Oo. At ako ang pumatay sa aswang na pumatay sa anak ko. Sayang. Bala ko pa naman sanang puntan si Luna ngayong gabi. Ipagpabukas mo na at baka magalit na naman si June. Teka. Total nabanggit mo na rin lang si Luna. Ano bang balak mo sa kanya? Gusto kong ayusin lahat, Lo. Sa ilang taon ko sa Maynila at mula na magkahiwalay kami, ang akala ko ay may mahahanap pa akong ibang babae na higit pa sa kanya. Pero wala. Kahit kailan, hindi ko siya nakalimutan. Sa tingin mo ba, may kinalaman ang tatay niya sa paghihiwalay niyo? Walang duda. Walang cellphone noon si Luna. Ang nag-iisang communication lang naman namin ay yung cellphone ng tatay niya. Siguradong hindi niya pinapabasa kay Luna ang mga text ko. Hindi ko nga rin maintindihan kung bakit mainit ang dugo sa akin ni Mang Jun Kung malinis naman ang intensyon mo kay Luna, at hindi pa rin nagbabago ang pagmamahal at respeto mo sa kanya, wala kang dapat ikatakot. Panindigan mo ang pagmamahal mo. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ko kayo. Kinabukasan, 5:00 ng madaling araw. Maaga siyang nagising para maghanda sa pagpunta sa karinderya. Paglabas ng kwarto, ay naabutan ni Luna ang kanyang ama na katatapos lang maghanda ng almusal. Wala siyang kibo na nilapag ang bag sa sofa at naupo sa harap ng mesa. Kumain ka na para kapag lumiwanag ay makalis ka na. Narinig ko na palipad-lipad dito malapit sa atin ang manananggal kagabi. Tay, may itatanong po ako. Sana wag kayo magsinungaling sa akin. Ano yun? Totoo ho ba na nagtitext at tumatawag sa akin noon si Ivan? Kabaliktaran sa sinabing niyo dati na kahit tawag o isang text, wala kang natatanggap galing sa kanya. Oo. Ano naman? Sinabi ko na sa'yo na hindi siya makabubuti sa'yo. Tay naman Bakit kayo nagsinungaling? Sinabi ko na sa'yo noon na ayoko sa lalaking yon. Anong magiging kinabukasan mo sa anak ng katulong? Palagi kong sinasabi sa'yo na si Daryl ang napabagay para sa'yo. May aman sila. Anak, maiaahon ka nila sa hirap. Kaya kong umaon sa hirap sa sarili kong paraan. Kung hindi niyo palaging hinahadlangan ang mga plano ko. Hindi niyo ako pinag-aral ng college. Ayaw niyo akong pumunta sa Maynila para magtrabaho. Ayaw niyo mag-abroad ako. Tinatali niyo ako dito. Ayoko lang nahihirapan ka. Nandiyan naman si Daryl Bakit ka pa magkakangkanda kuba sa trabaho?
Ihiga tayo sa pera kapag siya ang pinakasalan mo. Nanliligaw sa iyo yung tao. Bakit ayaw mo pang sagutin? Kung mag-aasawa ako, yun ay dahil sa mahal kong mapapangasawa ko. Miserable ng buhay ko dito dahil wala sa lugar ang paghihigpit nyo. Mas lalong magiging miserable ang buhay ko kapag nagpakasal ako kay Darrell. Ba't Maawa naman kayo sa akin, Tay! bastos ka? Tay! Binibigay ko na sa iyo ang magandang buhay. Sasabihin mo pa ako ng miserable ang buhay mo dito? Bakit? Giginahawa ka ba kapag sumama ka sa Ivan na yon? Hindi po ako oportunista. Yun ang ibig kong sabihin. Hindi ko kailangan gumamit ng ibang tao para umayos ang buhay ko. Pasensya na ho kayo dahil pinalaki ako ni nanay na may puso at konsensya. Doon na lang ho ako kakain sa kwarto. Nang umagang yon, ay dumating sa karinderya si Luna na mabigat ang kalooban. Habang naroon sa kusina at gumagawa ng sisig na request ni Lola Ray, si Aling Tessa naman ang nasa labas at kasama nagsiserve sa mga customer. Nang mapagsama na niya ang mga inihaw na baboy at atay ng manok na hiniwa ng maliliit, ay naglagay na siya ng pangtimpla at hinalo niya na ang sibuyas, kalamansi at sili. Doon na kami dumating ni Lola Ray. Nahuli ko kung paano natigilan na naman si Luna nang makita ko bago bumawi ng tingin. Mang Ray, napasyal kayo rito. Ay, may hiniling ako kahapon kay Luna. Naparito ako para doon. Lolo Ray, ilang order po? Bigyan mo kami ng apo ko ng tig-isang order. Sige po, sandali lang po. Sinadya kong pumwesto kung saan nakikita ko siyang kumikilos sa kusina. Napapangiti ako habang pinapanood siya. Ang bawat kilos nito at hawak sa mga kasangkapan ay halatang professional. Doon ko nabuo ang bagong pangarap ko para kay Luna. Ang makapagpatayo ng restaurant para sa kanya. Samantala, isinalang niya ang sizzling plate at pinainit niyo ng husto. At saka inilagay doon ang ginawa nitong sisig, kaya kumalat ang amoy nito sa buong karinderya. Ang bango, Lolo. Oo nga nagugutom ako lalo. Tingnan mo yung ibang kumakain. Napapalingon din. Alam mo si Luna ang pinakamasarap magluto ng sisig dito sa baryo natin. Kapareho niya ang lasa ng sisig ng anak kong panganay na si Kenny. Luna! Luna! Po, Ano ba yung niluluto mo? Ang sakit sa ilong. masakit sa ilong? Sisig lang naman po yun Bakit ka nagluto niyan? Wala naman yan sa menu ngayon, di ba? Tsaka di ba kabilin-bilinan ko sa'yo na kapag nandito ako sa karinderya, ayoko na nang may nagluluto. Lalo na kapag may naggigisa. Kasi nag-request po si... Sa susunod, sundin mo kung ano ang menu sa bawat araw. Huwag kang nagmamarunong. Alam mo naman na may allergy ako sa amoy ng sibuyas at kalamansi. Lalo ang bawang. Nahihirapan akong huminga kapag naaamoy ko yan. Sorry pa, nawala sa isip ko. Tsaka hindi ko po kasi alam na maglalagay kayo dito ngayong araw. Kailangan ko pa bang ipaalam sa'yo kung kailan ako pupunta o hindi dito sa karinderya ko? Ano? Nagre-renahan ka na dito? Feeling mo sa'yo na to? Hindi po yun ang ibig kong sabihin. Hindi ko lang po inaasahan dahil hindi naman kayo madalas sa papa rito. Tessa, ako ang nagsabi kay Luna na magluto ng sisig. Special order ko yan. Kayo po? Oo, sisig lang naman yan at babayaran ko naman. May problema ba doon? Bakit kailangan pagalitan ang bata sa harap ng mga customer? Lolo, okay lang po ako. Ganun naman pala eh. Bakit hindi mo sinabi agad? Sinusubukan ko pong sabihin kanina kaya lang hindi niyo ako pinapatapos sa sasabihin ko. At kasalanan ko pa ngayon. Pinahiya mo ko, Luna. Tandaan mo tong araw na to. Sandali lang po, Aling Tess. Nagkatinginan kami ni Lolo Ray nang ilabas ng isang tindera ang dalawang sizzling plate. Umatras pa si Aling Tessa nang dumaan sa kanyang tindera na parang takot na takot.
Umubo ito ng umubo nang mapunta sa kanyang usok ng sisig. Maya-maya ay tumakbo ito papasok sa kusina at dumiretso sa likod na parang takot na takot. Habang si Luna ay napabuntong hininga na lang. Matamlay na umupo si Luna sa isang bakanting silya sa mesa namin. Halika, saluhan mo kami. Kumain ka na ba? Hindi pa. Halika dito. Saluhan mo kami. Bibilhin na namin yung lahat ng sisig para matikman din ng mga kasama namin sa bahay. Sige, ipapabalot ko. Nang hapon na yon, bandang 4:00, matapos ang trabaho ay sadya akong pumunta mag-isa sa karinderya. Hindi para kumain, kundi para makausap si Luna. Eksakto naman na paghinto ng sasakyan ko ay nakita kong sarado na sila at paalis na kasama ang mga tindera. Nawala ang ngiti ni Luna nang makita ko pagbaba ko ng kotse. Pwede ba tayong mag-usap? Hindi ka na dapat nagpunta dito. Hanggang ngayon ba, bawal pa rin kitang makita? Ayoko lang ng gulo. Sakay na. Mag-uusap lang tayo. Sige nga. Ilang minuto na kami naroon sa loob ng kotse ko. Mula sa karinderya ay dinala ko siya sa dati naming tagpuan. Sa isang park kung saan ang view namin ay ang Mount Arayat. Sumulyap ako sa oras sa dashboard ng kotse. Mag-aalas 5 na ng hapon at kasalukuyan ng kulay kahel ang kalangitan na may halong dilaw, asul, lila at pink dahil sa papalubog na araw. Pero hanggang sa mga sandaling yon ay pareho kaming tahimik. Hindi ko alam kung saan at kung paano ako magsisimula. Ang dami kong gustong sabihin. Gusto kong magalit sa tatay niya pero kailangan kong pigilan ang sarili ko dahil ayokong isipin niya na binabastos ko ang kanyang magulang. Ilang sandali pa, lumingon ako kay Luna nang siya ang unang magsalita. I'm sorry sa lahat ng ginawa ni tatay. Kinumpronta ko siya kaninang umaga. Tama ka. Nagsinungaling siya sa akin. Gumawa siya ng kwento na may girlfriend ka na sa Maynila. Hindi niya sinasabi kapag tumatawag ka sa akin noon o kahit ipabasa man lang ang text mo. Hindi ko alam kung anong ginawa kong mali para gano'n na lang maging trato sa akin ng tatay mo. Dahil ba anak ako ng katulong? Akala niya wala kang magandang kinabukasan sa akin. Hindi naman sa ganun, Ivan. Huwag mo nang pagtakpan ng tatay mo. Dahil nung huling beses akong tumawag, pagkatapos niyang sabihin na sabi mo daw na huwag na kitang i-text o tawagan dahil hiwalay na tayo. Sinabihan niya ako na tigilan na kita at hindi niya pinangarap na hayaan ka na magpakasal sa akin na isang anak ng katulong. Nung umalis ka papuntang Maynila, nag-usap kami ng masinsinan. Sinabi ko sa kanya kung gaano kita kamahal at hindi niya kailangang matakot sa future ko. Dahil sabi ko magsusumikap ka. Tayong dalawa. Ang akala ko nagkaintindihan na kami. Nangako siya noon na kapag tatawag o magte-text ka, ibibigay niya sa akin ang phone. Hindi ko naman maipuslit yon. Para ako ang unang tumawag o mag-text sa'yo. Dahil laging nasa bulsa niya yon. At ayaw ipahawak sa akin. Grabe. I'm sorry, Ivan. I'm sorry kung nasaktan kita. I'm sorry kung naniwala ako sa kasinungalingan ng tatay ko. Ang buong akala ko talaga iniwan mo ako. Kasalanan ko rin dahil nagtiwala ko kay tatay. Kahit na alam ko naman na tutuloy siya sa relasyon natin sa simula pa lang. Wala rin naman akong choice noon. Kung hindi ang pagkatiwalaan siya. Wala naman akong cellphone ng mga panahon yon. Hindi mo alam kung gaano ako nagtiis ng lungkot ko sa Maynila. Araw-araw namimiss kita. Kaya sobrang sakit ng sinabi niya sa akin na nakikipaghiwalay ka na daw. Aaminin ko, may mga naging girlfriend ako pagkatapos noon. Sinubukan kitang kalimutan at akala ko magagawa ko yun kapag binaling ko sa ibang babae ang atensyon ko. Sa kabila ng mga sinabi sa akin ni tatay na may iba ka na, hindi ako nagkaroon ng ibang boyfriend. Oo, may mga nanliligaw, pero wala akong sinagot kahit isa. Galit ako sa iyo sa pag-aakala na ipinagpalit mo ako sa iba. Pero ang totoo, lihim pa rin ako naghihintay sa iyo.
Umaasa na tutuparin mo ang pangako mo na babalikan mo ako. Nang marinig ko yon, Miss Amy, hindi na ako nagdalawang isip. Hindi na ako nagsayang ng pagkakataon. Bigla akong lumingon sa kanya, sabay hawak sa mukha niya at hinalikan siya ng matagal sa labi. Ang akala ko nung una magagalit siya at itutulak ako. Kaya nagdiwang ang damdamin ko nang tumugon si Luna sa halik ko at hinawakan ako sa mukha. Kulang ang salitang masaya sa naramdaman ko ng araw na yon. Nang una ko siyang makita mula nang bumalik ako, alam ko na sa sarili ko na gusto ko siyang balikan. Pero hindi ko inaasahan na mababawi ko siya agad. Tama ako. Mahal pa rin ako ni Luna. I missed you, love. I missed you too. Salamat at tinupad mong pangako mo. Bumalik ka. Dahil ikaw pa rin hanggang ngayon, Luna. Ikaw ang nag-iisang babae sa buhay ko. Na minahal ko ng ganito. Mahal na mahal pa rin kita. Mahal na mahal pa rin kita, Ivan. Sorry kung sinubukan kitang kalimutan. Sorry kung naghanap ako ng iba. Ang akala ko kasi... Shh. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Okay lang. Naiintindihan ko. Dahil ganun din ako, Ivan. Ivan, gusto kong marinig na tawagin mo ako sa endearment natin. Love. Ang sarap pakinggan. Kukunin na kita sa tatay mo, love. Ngayon, ayoko nang patagalin to. Nasa tamang edad naman na tayo. At alam ko nang kaya kitang bigyan ng magandang buhay. Maganda ka dahil magpapakasal tayo sa lalong madaling panahon. Ngayon, hindi na ako papahayag na magkahiwalay tayo. Sasama ako sa'yo. Kahit saan. Sa gitna ng masayang pagluha namin ay muli kami nagsalo ng mas masuyo at mainit na halik. Pagkatapos ay matagal naming niyakap ng mahigpit ang isa't isa. Bagya pa siyang natawa at lumayo sa akin nang sinubukan ko siyang amuyin at halikan sa leeg. Nang humarap siya sa akin ng nakangiti, dun ko na kumpirma at sinabi sa Panginoon na ang babaeng yon sa harap ko ay ang gusto ko makasama habang buhay. Huwag mo kong amuyin. Amoy pawis at amoy kusina ako eh. Yan o, mabango ka pa rin. Babalik ka pa sa Maynila? Pinag-iisipan ko pa. Maganda ang trabaho ko doon at malaki ang sweldo ko. Pero kinausap din ako kagabi ni na Tito Nesty. Hindi niya kayang pangalagaan ang negosyo ni Lolo dito sa probinsya. Hawak na din na ng anak niyang panganay yung nasa Maynila. Gusto niya na ako nang humawak ng farm at ng factory. Pati iba pang negosyo ni Lolo dito. Matanda na kasi siya. Hindi niya na kaya na magtrabaho pa. Gusto ko rin na mag-relax lang siya. Alam mo naman na mula pa nang mamatay si nanay, legally adopted na ako ni Lolo. Siya na ang tumayong tatay ko. Kahit si Tito Nesty, tinuring na akong pamilya. Sa ganitong paraan man lang, makabawi ako sa kabutihan nila. Paano kung mas piliin mo yung trabaho mo sa Maynila? Eh di babalik ako doon, pero kasama ka na. Hindi ako alis nang wala ka. Pero mas lamang sa puso ko natanggapin ang alok ni Tito Nesty eh. Kapag ano na nangyari, magtatayo ako ng sarili kong architecture firm. At ang unang project magtatayo ako ng restaurant para sa'yo. Talaga? Oo, yun ang pangarap ko para sa'yo. Love, gusto kitang makita palagi. Pwede ka bang pumunta sa karinderya araw-araw? At dun kumain ng tanghalian? Oo naman, tapos susundin kita pagkatapos ng trabaho mo. Okay, hihintayin kita. Pero pwede ba akong makiusap ulit sa'yo? Sige, ano yun? Huwag na muna nating sabihin kahit kanino nagkabalikan tayo. Baka kasi may gawin na naman si tatay at paghiwalayin tayo. O sige, kung yan ang gusto mo. Halika na, bumalik na tayo. Baka maghinala pa si tatay kapag inabot ako ng dilim sa daan. Ikaw rin. Pagkahatid mo sa akin sa kanto, umuwi ka na ha. Ayokong mapahama ka dahil sa aswang. Oo, sige. Kinagabihan, 10:00 na ng gabi. Ang kwento sa akin ni Luna,
Nakahiga na siya sa kanyang kwarto at habang magka-text kami, ay biglang nag-text din si Aling Tessa. Ayon sa kanya, ay pinapapunta siya agad doon sa karinderya ng oras na yon at nagpapatulong magluto. May isa daw siyang kaibigan na kumain kanina sa karinderya na nakatikim ng kanyang sisi. Nag-take out pa daw ito at ang matikman ng manugang na buntis ay nagpapaluto nito. Sa kabila ng pagod at antok ay napilitan siyang bumangon. Matapos magpaalam sa ama, ay agad lumabas ng bahay si Luna. Habang naglalakad palabas ng kanto, nagulat siya nang makitang naroon ako at nag-aabang habang sakay ng motor. Love, anong ginagawa mo dito? Ano pa, sasamahan ka. Baka mamaya niyan lumabas yung mana ng gali. Kabilugan pa rin ng buwan, oh. Angkas na, para madali na tayong makarating doon. Okay. Ano sabi ng tatay mo kanina pag uwi mo? Nakalata ba? Hindi naman. Sinabi ko lang may pinuntahan ako sandali sa bayan. Sinabi ko pala kay Lolo Ray na nagkabalikan tayo. Pero wag ka mag-alala, mapagkakatiwalaan yun. Okay lang. Alam ko naman nakakampi natin siya. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating naman kami sa karinderya ng maayos at ligtas. Naabutan namin na bukas ng ilaw sa loob, kaya tumuloy na kami. Pagpasok namin ni Luna, kitang-kita ko ang gulat sa mukha ni Aling Tessa nang makita ko. Agad kong napansin na tinago ng babae ang kamay niya sa likod. May kasama ka pala. Opo, sinamahan na ako ni Ivan para madali ako makapunta dito. Mahirap na po kasing matsyempohan ng manananggal. Magandang gabi po. Magandang gabi naman. Mabuti na lang may natirang baboy sa ref na luto na. Kaya sandali na lang ito. Tulungan na kita. Sige Luna. Babalikan ko na lang yan mamaya. Baka atakehin na naman ako ng ubo kapag naamoy ko yan. Sige pa. Umalis si Aling Tessa sa karinderya at naiiwan kami. Tinulungan ko siya sa paghihiwa ng mga rikado. At ilang sandali pa ay natapos na kami sa pagluluto ng sisi. Matapos naming ibalot yun, ay saka siya lumabas sa pag-aakala na naroon lang sa malapit si Aling Tessa. Aling Tessa? Aling Tessa? Luto na po yung sisig. Nasaan na siya? Ayun, biglang nawala eh. Iwan na lang natin yan. Umuwi na tayo at maaga ka pang gigising bukas. Aling Tessa? Aling Tessa, uuwi na po kami. Iniwan ko yung sisig dito sa ibabaw ng mesa. Wala na naman Tessa na sumagot kaya umalis na kami. Ilang sandali pa, habang binabagtas ang daan pa uwi, napatingala kaming dalawa nang marinig namin ang malakas na pagaspas na parang mula sa isang napakalaking ibon. Dahil nagmamaneho ako ng motor, si Luna ang tumingala at hinanap yon. Hanggang sa bigla siyang sumigaw at humigpit ang kapit niya sa akin. Sa wakas, makakakain na naman ako. Bibilisan ko ang takbo. Kumapit ka. Hindi niyo ako matatakasan. Nandiyan na siya! Bitawan mo ako! Halika ditong babae ka. Yumakap ka sa akin ng mabuti. Sinabi ng lumayo ka! Sa kabila ng bilis ng pagpapatakbo ko sa motor, ay naabutan kami ng aswang. Hinablot nito sa buhok si Luna pero agad niyang nailayo ang sarili. Pagkatapos ay dumakot siya ng asin mula sa loob ng kanyang bag at saka yung binato sa mukha ng aswang. Dahil doon ay nabitawan siya nito. Halos lumipad ang motor na minamaneho ko kaya mahigpit siya nakayakap sa akin. Nakahinga lang kami ng maluwag nang sa wakas ay makalayo kami at nawala ang manananggal. Nang tumahimik ang paligid, ay saka ko inalalayan ang takbo hanggang sa tapikin ni Luna ang aking balikat. Ang cellphone ko, wala dito sa bag. Baka nahulog kanina nung mahablot ako ng aswang at pumipiglas ako. Hayaan mo na yun. Bibilhan na lang kita ng bago bukas. Hindi pwede. Nandun sa phone na yun yung mga numbers ng suppliers namin. Pati yung mga pambayad ko sa kanila, nasa online banking na nandun sa phone na yun. Sige, babalik tayo. Napilitan kaming bumalik ni Luna.
Hindi rin naman nagtagal ay nakita namin ang phone niya sa gitna ng kalye. Agad akong bumaba ng motor at kinuha yon. Bago umalis, tumingala pa kami sa paligid para masiguro na wala na ang manananggal. Mataas na ang bilog na buwan. Bukod sa tunog ng makina ng motor at mga kuliglig, ay wala na kaming naririnig pa. Wala na siya. Mukhang umiba na siya ng direksyon. Mabuti na lang naisipan ko magdala ng asin bago ako umalis ng bahay. At sana wala siyang mabiktima. Malapit na tayo sa bahay niyo. Halika na. Ako ba ang hinahanap nyo? Gago! Akala ko wala na tong demonyo na to. Halika na, bilis! Kumapit ka! Agad kong pinaandar ang motor. Bibilisan ko na dapat yun nang maabutan kami ng manananggal at bigla nitong sunggaban si Luna sa likod. Dahil doon ay nakabitaw siya sa akin at nahulog sa motor. Mabilis ako nagpreno at bumwelta pabalik. Nakita ko siyang nakahiga sa semento habang inaatake ng aswang at pilit na nilalabanan nito. Mabilis akong lumingon sa paligid at naghanap ng maaring armas hanggang sa makakita ko ng isang mahabang sanga ng putol na kahoy sa gilid ng daan. Kinuha ko yon at yun ang pinangsaksak ko sa bahagi ng katawan nito. Nakita ang lamang loob. Lumayo ka sa kanya! Walang hiya ka! Papatayin kita kapag hindi mo binitawan si Luna! Lamunin mo tong asin, demonyo ka! Anong palagay nyo sa akin? Isang pipitsuging aswang. Hindi nyo madaling mapapatay ang gaya ko. Ah, talaga? Sige! Hindi pa tayo tapos. Babalikan ko kayo. Lalo na ikaw, babae ka. Hindi ako titigil hanggang hindi kita napapatay. Kasabay ng pagbato ni Luna ng asin, ay muli kong sinaksak ang aswang at diniin ko pa ng husto ang kahoy sa katawan niya. Dahil doon, ay nagmamadali siyang lumipad palayo sa amin at tuluyang umalis. Ganun kami at nagmamadali namang bumangon si Luna at sumakay sa motor. At saka halos pali pa rin ito palayo sa lugar na yon. Oh, bakit nandito pa rin tong sisig na to? Ang akala ko may pagbibigyan si Aling Tessa. Hi, Luna. Daryl, anong ulam mo? 2 kanin at yung mechado. Sige, dadalhin na lang sa table mo. O ano? Hindi ka pa rin ba pwede mamaya? Pasyal tayo. Pagbigay mo naman ako kahit isang date. Una, muntik na akong mamatay kagabi dahil sinugod ako ng manananggal. Kaya mas lalong hindi mo ako mapapalabas ng gabi. Pangalawa, sinabi ko na sa'yo na ayokong lumabas kasama ka. Dahil ayokong pagmulan yun ng chismis. Pangatlo, tigilan mo ng panliligaw sa akin. Dahil ba kay Ivan? Dumating lang siya, bigla mo na akong binasted. Matagal na kitang binasted. Ikaw lang tong ayaw huminto kahit sinabihan na kita dati. Sa ganung tagpo ako dumating. Halos sabay lumingon sa akin ang dalawa nang bumaba ako sa aking SUV. Inalis ko ang sunglasses ko at lumapit sa karinderya. Isang pilit na ngiti ang isinalubong sa akin ni Daryl. Tumango lang ako at agad gumiti kay Luna. Casual lang itong kumilos, gaya ng napag-usapan namin. Pare, nandito ka na naman? Ikaw rin. Nandito ka na naman. Palagi akong kumakain dito. Siguro naman pwede rin akong kumain palagi dito. Bigatin ka na. Ganda ng sasakyan mo. Salamat. Bunga ng sipag at tiyaga. Ganun talaga, no? Kahit mahirap ka, kulang na lang gumapang ka sa putik makaahon lang. Totoo naman yun. Kaya proud ako sa pinanggalingan ko. At least ako, nakabili ako ng sarili kong sasakyan galing sa sarili kong sweldo. Yung perang pinagsikapan kong ipunin dahil sa pagsisipag at sipag ko. Proud akong lumaki galing sa hirap at hindi ko naranasan na maging batugan. At lahat na lang ng sinusubo sa akin. Marunong ako magbanat ng buto. Maghirap man ako ulit. Alam ko nang mabubuhay pa rin ako. At least, hindi ako lampa. At higit sa lahat, hindi ako pabigat. Gago ka! Ako bang pinaparinggan mo? Oh, easy pare. Umaayon lang ako sa usapan natin. Relax. At pwede ba, Daryl?
Magdahan-dahan ka ng pananalita mo. Baka nakakalimutan mo. Mahirap din ako at ang mga tao dito. Napakayabang mo. Naku, Ate Onay, ibigay mo na nga ang order nito. Naimbyer na ako. Mukhang bad shot ka pare ah. Minus pogi points ka tuloy. Kasalanan mo lahat na ito eh. Oh, bakit ako? Hindi ko naman kasalanan na nagyabang ka. Pero matanong pala kita. Nagtataka lang ako eh. Akala ko, ikaw magmamana ng negosyo ng pamilya mo. Hindi ba pinagsisigawan mo yung dati? Sa school natin. Paano ka ba napunta sa pagpupulis? Wala kang pakialam. Ano bang papel mo dito? Huwag mong sabihing dumidiskarte ka na naman kay Luna. Hoy, ipapaalala ko lang na matagal na kayong hiwalay. Wala ka ng karapatan sa kanya. Sinong ba sabi? Ikaw? For your information bro, hindi kami naghiwalay. Wala kaming formal breakup dahil sa pakikialam ng tatay niya. So technically, girlfriend ko pa rin siya. Sino ngayon ang walang karapatan? Ba't gago ka? Nagulat ang lahat nang halos sabay kaming tumayo ni Daryl at hinablot niya ang kwelyo ng damit ko sabay bunot ng baril at pinutukan ako. Sa halip na matakot at magpasindak, tumawa lang ako at nanatiling kalmado sabay taas ng kamay. Habang si Luna ay mabilis na umawat at hinarang ang sarili sa akin. What? Do you really think you can provoke me? Hindi ako tanga, Daryl. Alam ko ang batas. Kapag pinatulang kita at pinagbuhatan ng kamay, pwede mo akong kasuhan dahil pulis ka. Kaya sana alam mo rin na pwede rin kitang kasuhan ng grave threat at grave misconduct para masuspindi ka na o mawala ka sa serbisyo dahil sa illegal mong pagtutok sa akin ng baril. Huwag mong dalhin ditong kayabangan mo. Hindi dahil pulis ka, ibig sabihin, aasa ka ng akala mo kung sino ka at manunuto ka ng baril. Luna naman. Siya pa talagang kakampihan mo? Ibaba mo yung baril mo, Daryl. Kapag hindi mo binabayan, dederetsyo na ako sa presinto at irereklamo kita. Isa! Dalawa! Ibaba mo na kasi yan! At kung manggugulo ka lang, umalis ka na at huwag ka nang babalik dito. Pasalamat ka. One more time, you laid your hands and pointed your gun at me. Matatanggal ka sa serbisyo. Huwag mong isipin na hindi ko kayang gawin yon. Baka nakakalimutan mo na legal akong Gonzales ngayon at wala nang impluensya ang pamilya mo dito sa bayan na to. Kaya kong baliktarin ang buhay mo kung gugustuhin ko. Tinatakot mo ba ako? Sinasabi ko lang kung anong kaya kong gawin kapag napikon ako sa'yo. Kung gusto mong sampulan kita ngayon. Tamang-tama, ang dami nating witness oh. Ilayo niyo na yan dito! Napilitan si Daryl na ibaba ang baril sabay atras nang matigilan at nakitang nakatingin sa kanya ang mga kumakain. May mga kumukuha pa sa kanila ng video. Wala siyang nagawa at nagpahila sa kasama nitong pulis. Maya-maya ay humarap sa akin si Luna na baka sa mukha ang halong takot at galit. Naupo ako sa mesa malapit sa counter pagkatapos ay binigyan niya ako ng makakain. Pagkatapos noon ay sinamahan ako ni Luna. Okay ka na? Oo naman. Huwag mong pansinin yan. Buti na rin na nangyari to. Siga yan dito eh. Akala mo kung sinong magaling na pulis. Eh kaya lang naman niya napasok sa serbisyo. Dahil kumpare ng daddy niya yung dating mayor dito. At ninong niya yung mayor ngayon. Anong nangyari sa kanya? Akala ko siya ang hawak ng negosyo nila. Nalugi. Parang nalulung sa kasino silang mag-ama. Bumagsak ang negosyo nila at naubos ang pera nila. Kaya para tumino, pinagpulis ng nanay niya. Pulpul naman. Huwag na nga lang nating pag-usapan yan. O ano, hindi ka na sinundan ng manananggal kagabi? Hindi na? Medyo nag-aalala nga ako kay Aling Tessa eh. Bakit? Mula kasi kagabi na umalis siya, hindi ko pa siya nakita ulit. Yung pinagawa niyang sisig, inabutan ko pa dun sa mesa kaninang umaga. Baka mamaya kung napano na yon. Alam mo ba kung saan ang bahay niya? Pwede natin puntahan mamaya kung gusto mo. Doon pa siya sa loob ng kakahuyan. Papasok na ng gubat. Wag na. Siguro naman okay lang si Aling Tessa. Kumusta pala sa bahay niyo? Kwento mo ba sa tatay mo yung nangyari kanina? Hindi na. Baka mamaya mabuking pa na magkasama tayo. Yung mga papeles mo, ihanda mo na. Aayusin na natin ang kasal natin eh.
Tama naman ang gagawin natin, di ba? Siguro mali dahil susuwayin natin ang gusto ng tatay mo pero mas mali kapag hinayaan ko na tuluyan ka mawala sa akin. Alam kong pagsisisihan ko kapag hindi kita pinaglaban. Gusto niyang sagutin ko si Darrell. Mas lalo akong hindi papayag. Huwag kang mag-alala. May kilala ako sa munisipyo. Matutulungan niya tayo. Lumipas ang mga araw, sa pamamagitan ng kakilala ni Luna, ay nagawa niyang ipaayos ang mga papeles niya nang hindi nahahalata ng kanyang ama. Kapag may kailangan pirmahan, kunwari ay umuorder ng sisig ang kaibigan niya at dinideliver yon sa munisipyo. Habang kami ay patuloy sa lihim naming relasyon. Kapag day off niya sa karinderya at nasa trabaho si Mang June, pumupunta siya sa nire-renovate naming bahay ni Lolo Ray at pinagluluto kami. Pagkatapos ay uuwi sa bahay bago dumating ang tatay niya. Kapag naman may pasok ay sinusundo ko siya sa hapon at maglalakad sa park. Sa bawat sandali na lumalabas kami ay sinisiguro ko na walang nakakakilala sa amin na maaaring magsumbong kay Mang June. Isang hapon, bandang 4:00, nagliligpit na sila sa karinderya nang tumawag si Aling Tessa sa kanya. Hello, Luna. Nandiyan ka pa sa karinderya? Opo. Hinihintay ko nga po kayo eh. Ibibigay ko yung benta. Yun nga kaya ako tumawag. Dahil masama ang pakiramdam ko, pwede mo bang isaglit dito sa bahay yung pera? Po? Sige po. Ihintayin kita dito sa pinto. Okay po. Habang nagliligpit ang mga kasamahan niya sa karinderya, kinuha niya ang kinita ng karinderya. Sukbit ang sling bag. Naglakad si Luna papasok ng kakahuyan. Ang kwento pa niya sa akin ay napangiti pa siya nang dumaan sa parte ng puro kawayan. Saglit siyang huminto doon at pinakinggan ang tunog ng mga dulo ng sanga nitong nagkikiskisan at sumasabay sa marahang ihip ng hangin. Makalipas ang ilang sandali ay nagpatuloy din siya sa paglalakad. Maliwanag pa noon, pero medyo makulimlim na sa kakahuyan dahil sa mga malaking puno at makapal nitong mga sanga at dahon. Maya-maya ay nakarating na si Luna sa kubo ni Aling Tessa. Aling Tessa? Tao po. Nariyan na. Ito na po yung kita ngayong araw. Nako, salamat ah. Pasensya ka na kung naabala kita. Wala po yun. Siya nga po pala. Nakakalimutan kong itanong ito sa inyo eh. Nung gabi po na pinapunta niyo ako sa karinderya para gumawa ng sisig. Para sa manugang ng kaibigan niyo. Bakit hindi niyo po kinuha? Parang matapos ang gabing yun, 3 araw yata kayong hindi dumaan ng karinderya. Oo nga pala. Nawala na sa isip ko. Paano ba naman kasi natakot ako dahil paglabas ko, narinig ko yung manananggal. Kaya napatakbo ako pauwi hanggang sa nawala na sa isip ko. Ganun po ba? Sige po. Inalam ko lang. Aalis na po ako. Sige, mag-iingat ka ha. Siya nga pala. Eto ang sweldo nyo. Ikaw na ang magbigay sa mga kasama mo. Pinagbukod-bukod ko na yan. Ay, salamat po. Masaya daw siyang naglakad pabalik. Makalipas ng ilang minuto, doon na ako tumawag sa kanya. Nang sandaling yon ay kakaparada ko lang ng sasakyan sa harap ng karinderya. Nawala ang pagod ko sa maghapon ng trabaho nang marinig ko ang malambing niyang tinig. Hi love, nandito na ako sa labas ng karinderya. Okay, hintayin mo lang ako. Pabalik pa lang ako eh, galing ako kila Aling Tessa. Nag-deliver ako ng kita ng karinderya. Malapit ka na ba? Oo, dito ako sa may kawayanan. O sige, kapag wala ka pa in 5 minutes, sasalubungin na kita. Okay. Ang kwento sa akin ni Luna ay binilisan na niya ang lakad matapos ang pag-uusap namin sa phone. Hanggang sa bigla daw siyang huminto at tumingon ng may narinig na naglalakad sa kanyang likuran. Lumingon siya sa paligid pero walang tao doon maliban sa kanya. At sa pag-aakala na guni-guni lang yon, ay nagpatuloy siya sa paglalakad. Hanggang sa may marinig na naman siyang mga yabag na naglalakad sa ibabaw ng mga tuyong dahon. Agad siyang lumingon at doon niya nakita
ang mabilis na ninong tumakbo papunta sa likod ng kumpol ng mga kawayan. Sino yan? Aling Tessa? Inig, tulugan mo ako. Sino yan? Lola? Nandito ako, Inig. Tulugan mo ako. Gutom na ako. Nakatira ako sa kagubatan at wala na akong makain. Huwag po kayong matakot. Lumabas po kayo dyan. Dahan-dahan daw lumabas ang babae sa likod ng kumpol ng kawayan. Puro puti daw ang mahabang buhok nito. Hindi niya nakita ang mukha nung una dahil sa hukot na ang likod. Ang damit niya ay mahabang itim na halos nakasahid na sa lupa. Nang unti-unting makalapit ay napansin ni Luna ang nanlilimahi nitong kamay na may mahaba at matalas na kuko. Nakaramdam na siya ng takot nang maalala ang kamay ng manananggal na kapareho nito. Kaya naman agad siyang umatras habang kinukuha ang tinapay sa loob ng bag. Eto po yung tinapay, Nay. Pasensya na po. Yan ang meron ako dito sa bag ko eh. Salamat, Inig. Huli ka! Ivan! Hindi ka na makakawala sa akin ngayon. Bitawan mo ako! Agad pumiglas si Luna matapos siyang sunggaban ng matanda sa kamay. Nag-iabot niyang tinapay at sapilitan siyang hinihila. Doon biglang umangat ang mukha nito at nakita niya ang manananggal. Ang pagkakaiba lang ay buo ang katawan nito at walang pakpak. Mas nakakatakot ang itsura nito sa malapitan at gaya nito ang mga nakakilabot na mukha ng mga mangkukulam na napapanood ko sa mga pelikula. Nang mabawi ni Luna ang kamay ay agad siyang kumaripas ng takbo. Habang ako ng mga sandaling yon ay naroon na sa labas ng sasakyan at naghihintay sa kanya. Nang marinig ko ang sigaw ni Luna, agad kong naisip ang aswang. Nagmadali ako sa pagkuha ng baril sa loob ng kotse na pinadala sa akin ni Lolo Ray. Sabay takbo papunta sa kakahuyan. Ivan! Tulong! Luna! Kahit anong sigaw mo, walang makakatulong sa'yo rito. Demonyo ka! Lumayo ka sa akin! Matitikman mo na rin kung paano maghiganti ang isang tulad ko. Wala akong ginagawang masama! Sa pagtakbo ni Luna ay naabutan siya ng aswang. Nagawa siyang ihiga nito sa lupa at sinakyan at saka sinubukan kagatin. Ngunit nanlaban siya. Sinuntok niya ito, sinipa, pero hindi na tinag ang aswang. Hanggang sa naabot niyang malaking bato sa di kalayuan at malakas siyang pinukpok sa ulo ng aswang. Yon ang tagpong naabutan ko. Nagmadali ako lumapit at sinipa palayo ang aswang, kaya natumba ito. Nang makatayo si Luna at tumakbo palapit sa akin, doon ko binaril ang aswang nang magkakasunod. Umangil ito ng matinis ng tamaan sa balikat at nagmadaling tumakbo pabalik ng kagubatan. Ayos ka lang. Oo, ayos lang ako. Halika na. Dahil sa dalawang magkasunod na pag-atake kay Luna ng aswang, naging palaisipan yun sa akin. Dahil parang siya ang nagiging target nito. Gusto ko na makasiguro sa kaligtasan niya. Kaya nagsimula ako mag-isip ng pwedeng gawin para proteksyonan siya. Kaya naman ang agad kong kinonsulta ay si Lolo Ray. Katatapos lang namin kumain ang sabihin ko sa kanya ang mga alalahanin ko. Alam mo, ang mga aswang ay mapaghiganti. Kung hindi naman ay sadyang kursunada lang nila ang taong yon. Madalas magabuntis ang mabango sa pang-amoy nila. Pero may ilan na kahit hindi naman nagdadalang tao mabango rin sila sa pang-amoy ng aswang. Kaya binabalik-balikan siya. Itong si Luna, kilala mo naman ang ugali niyan. Matapang. Siyang namamahala sa karindereya. Salo niya lahat ang stress at pagod. Para na nga siyang may-ari niyan baka hindi niya namalayan na nakaaway niya pala yung aswang. Oo nga po Pansin ko rin yun. Si Aling Tessa, palakad-lakad lang.
Minsan nagsisilbi sa mga customers pero mas madalas ko siyang hindi nakikita doon. Iyan naman si Tessa, buhay reyna. Akala mo doon dyan? Si Luna ang madalas na nagpapakapagod dyan sa karinderiya. Tapos ang sweldo sa kanya, pareho lang ng ibang tauhan. Hindi ba kayo nahihiwagaan dyan kay Aling Tessa? Karinderyang negosyo niya pero allergic daw siya sa bawang, sibuyas at kalamansi. Kaya hindi daw siya naglalagi doon. Ewan ko ba sa babaeng yan? Kung hindi dahil kay Luna, ay walang kakain dyan sa karinderya na yan. Hindi nga siya marunong magluto. Kung ako kay Luna, ay aalis na ako dyan at magtatayo ako ng sariling kainan. Yun naman po talaga ang bala ko, Lolo. Magtatayo ako ng sarili niyang restaurant sa bayan. Gusto ko yung naisip mo. Nakikita ko kay Luna na masaya siya kapag nagluluto siya. Kahit pagod mula umaga hanggang hapon, nakangiti pa rin siya. Teka, maiba ko. Anong plano mo kay June sa tatay niya? Malapit nang matapos ang pag-ayos ng kasal ninyo. Hindi pwedeng hindi paalam sa kanya. Siya pa rin ang tatay. Opo, haharap po ako sa kanya. Itong mga susunod na araw. Naputol ang pag-uusap namin nang lumapit ang isang kasambahay dala ang ilang lumang larawan. Habang nire-renovate ang mansyon, ay naroon kami ni Lolo sa bungalow house sa bandang likod, malapit sa garden. Kasabay ng pag-aayos sa bahay ay pinapaayos ni Lola Ray ang mga gamit sa master's bedroom. Nililigpit at itatago sa bodega ang mga hindi na kailangan. Ang silid na yon ang magiging kwarto namin ni Luna pagkatapos ng kasal. Ngumiti si Lolo na makita ang picture ni Tito Kenny at ang pamilya nito. Pero ang klase ng ngiti niya ay may pahid ng kalungkutan. Ito panganay na anak ni Lolo na pinatay ng aswang kasama ang kanyang asawa. Si Tito Kenny po ito ha. Sino po tong baby? Anak nila? Oo. Ang nag-iisang apo ko sa kanya. Nasaan na po siya? At saka, bakit parang ngayon nyo lang siya nabanggit? Akala ko mga anak lang ni Tito Neste ang mga apo nyo. Nang gabing namatay ang anak ko at asawa niya. Kasama nila noon ang bata. Pero, ang natagpuan na lang sa crime scene ay ang mag-asawa. Nawala ang bagong silang na apo ko na si Caitlin. Napatay na rin ang aswang pero ang apo ko, hindi pa namin nahanap. Pero hindi kami nawawalan ng pag-asa hanggang sa lumipas ang 2 taon. Ang tanging palatandaan namin sa kanya ay ang birthmark sa bandang kaliwa ng balikat niya. Hanggang sa sinabi ng pulis sa amin na baka kaya hindi namin makita ang bata, ay wala na kaming hinahanap at kinain na siya ng aswang. Gumuho ang mundo namin sa katotohanan yon. Mula noon ay huminto na kami at hindi na naghanap pa. Pero sana Lolo, buhay pa si Caitlin. Labis kong ikakatuwa at ipagpapasalamat sa Diyos kapag nangyari yon. Dahil kahit na huminto kami sa paghahanap sa kanya, hindi nawala ang hiling ko sa puso ko. Sana ay magmilagro ang Panginoon at ibalik niya sa amin si Caitlin. Di ba nga ang sabi, walang imposible sa Panginoon. Malay nyo. Nang gabing yon, ayon sa kwento sa akin ni Luna, tahimik daw silang kumakain ng gabihan ni Mang June nang ilabas daw nito ang phone at may ipinakitang picture sa kanya. Nanlaki ang mata ni Luna dahil ang naroon ay kaming dalawa. Kuha ng 1 beses na magkasama kaming namasyal pagkatapos ko siyang sunduin mula sa karinderya. Magka-holding hands habang nakasandal ang ulo niya sa balikat ko at hinalikan ko siya sa ulo. Kailan ka pa nagsinungaling sa akin? Ha? Sino nagpadala sa inyo niyan? Hindi na yun ang mahalaga. Sagutin mo ang tanong ko. Kailan pa kayo nagkabalikan ng lalaki yon? Hindi ho nagtagal mula nang bumalik siya dito sa atin. Suail! Hanggang kailan mo ako susuwayin, ha?
Hanggang kailan niyo didiktahan ang buhay ko? Mula pa pagkabata ko, mistula akong preso sa bahay na to. Kung hindi pa kay Kapitan, hindi kayo papayag na magtrabaho ako sa karinderya ni Aling Tessa. Bakit niyo ba ako kinukulong dito? Si Ivan lang ang nag-iisang lalaking minahal ko. Mabait siya, masipag, responsable. At ang hinahamak niyong anak ng katulong ay maayos na kayo ng buhay. Lahat ng narating niya ay dahil sa sarili niyang pagsisikap. Eh ako, nakakulong pa rin dito sa lintik na bahay na to. Basta ako ang susundin mo! Itigil mo ang pakikipagkita sa lalaking yan! Hindi ka na babalik dun sa karinderya na yon. Kakausapin ko si Daryl at sasabihin ko sa kanya na... Sige, ituloy niyo. Kung hindi, isasaksak ko to sa sarili ko. Anak, wag! Mas gugustuhin ko na lang na mamatay kesa ipakasal niyo ako kay Daryl! Bigla niyang dinampot ang patalim na naroon sa mesa at saka itinutok sa lieg niya. Bumuhos ang luha ni Luna, kasabay ng pagbuhos ng sama ng loob na matagal niya nang dala mula pa pagkabata. Nang sinubukan siyang hawakan ng ama, ay umatras siya at lalong diniin ang dulo ng patalim sa kanyang lieg. Habang kasalukuyan nangyayari yon sa bahay ng mag-ama, ako naman sa mga sandaling yon, hawak na ang cellphone at denial ang number niya. Hi, love. Nag-dinner ka na? Ivan, Luna, bakit ka umiiyak? pumunta ka dito sa bahay. Sunduin mo ako. Kunin mo na ako, ayoko na dito. Bakit? Anong nangyari? Mamaya ako na ipapaliwanag. Sige na, please. Hindi ka sasama sa lalaki yan. Ibaba mo yung kutsilyo, Luna. Huwag kang lalapit. Isasaksak ko talaga to sa liig ko. Ibaba mo na yan. Nagdudugo ng lig mo. Akong pakialam. Dahil sawang-sawa na ako. Luna, kung ano man na nangyayari dyan, please, hintayin mo ako. Pero wag mong sasaktan ang sarili mo, love. Parating na ako. Palabas na ako ng bahay. Buong buhay ko, tay, wala kayong narinig na reklamo sa akin. Lahat sinusunod ko kahit nasakal na ako. Kay Ivan ko lang naramdaman kung paano maging totoong masaya. Tapos ipagkakait niyo pa sa akin. Hindi na niya hinintay pang sumagot si Mang June. Nagmamadali siyang pumasok sa kwarto niya at kinuha ang traveling bag at saka inilagay ang mga damit doon, kasama ang mga importanteng gamit. Kapag sinusubukan ni Mang June na lumapit at agawin ang patalim, ay madali yung nadadampot ni Luna at tinututok sa liig niya. Ako naman habang nasa kotse ng mga sandaling yon, ay kulang na lang paliparin yon, makarating lang kay Luna. Pagbaba ko ng sasakyan, napatakbo ako nang makitang nasa labas na siya ng bahay habang si Mang June ay nakasunod pa rin sa kanya. Labis na takot ang naramdaman ko nang makitang nagdudugo ng liig nito dahil nakatusok na sa balat nito ang dulo ng patalim. Luna, ibaba mo yan, love. Nandito na ako, please. Ibaba mo na yan. Ivan, Shh, tama na. Nandito na ako. ayoko na dito. Ilayo mo na ako dito, please. Ayoko na dito. Mang June, hindi ko alam kung anong kinagagalit niyo sa akin mula pa nun. Marangal akong tao at pinalaki akong tama ng nanay ko at ni Lolo Ray. Hindi ko maintindihan kung bakit ayaw niyo sa akin para kay Luna. Pero nire-respeto ko yun. Wala kayong narinig sa akin kahit na kayo pang dahilan kung bakit kami nagkahiwalay. Pero isa lang may papangako ko sa inyo. Mahal na mahal ko po si Luna. At kaya kong ibigay sa kanya ang maganda at maayos na buhay. Hindi! Hindi mo pwedeng agawin sa akin ang anak ko! Hindi ko siya inaagaw sa inyo. Siya po ang kusang sumasama sa akin. Sige po, bukas po ang bahay namin kung gusto niyo siyang bisitahin. Halika na, dumiretso na tayo sa ospital, Luna. Nang makarating kami sa bahay mula sa ospital ay sinalubong kami ni Lolo Ray na labis ang pag-aalala. Mabuti na lang at mababaw lang ang sugat ni Luna at agad na ampat ang pagtutugo. Nang pumunta kami sa kwarto ko ay sumunod sa amin si Lolo. Sa pagitan ng luha at mga hikbi ay kunento niya sa amin ang nangyari. Napabuntong hininga na lamang si Lolo at umiling.
Hindi ko naman maintindihan kung bakit ayaw na ayaw niya rito kay Ivan. Pasensya na po kayo, Lolo. Hindi mo kasalanan yon. Hindi ko lang lubusang maunawaan ang dahilan niya. Alam mo bang ang tatay mo ang dati naming trabahador dito sa farm? Sa katunayan, ay matalik sila magkaibigan ng namatay kong anak na si Kenny. Talaga po? Wala po siyang nababanggit sa akin kahit minsan. Ngayon na pag-uusapan ito, ay may bigla akong naalala. Maaring ito ang dahilan. Baka kaya ayaw na ayaw ni June kay Ivan ay dahil sa nanay niya. Hindi isa kung hindi 3 beses nahuli yan na nagnakaw ng pera sa farm. Pinatawad at binigyan ni Kenny ng 2 beses na pagkakataon alang-alang sa kanilang pagkakaibigan. Itong pinakahuli at dahilan kaya siya pinalayas ng anak ko ay dahil 50,000 ang ninakaw niya. At ang nanay ni Ivan ang nakahuli sa kanya at nagsumbong sa anak ko. Kaya pala, ngayon naiintindihan ko na. Total malapit na ang kasal nyo at dito ka na rin maninirahan. Kaya feel at home. Kapag natapos na ang renovation ng mansyon, doon kayo sa master's bedroom sa itaas. Huwag kang mahiya na kumilos dito, ha? Gawin mo ang gusto mo dahil parte ka na ng pamilya. Salamat po, Lolo Ray. Ay sige na. At magpahinga ka na. Good night, Lolo. Nang maisarado ko ang pinto ay agad akong humarap kay Luna. Pa-squat ako na upo sa harap niya at hinawakan ko siya sa kamay sabay halik doon. Nang tumayo ako ay hinila ko siya at saka niyakap ng mahigpit. Gusto kong iparamdam sa kanya na hindi ko siya bibitawan kahit anong gawin ng tatay niya. Nang tumingala siya sa akin, ay sinalubong ko siya ng matagal na halik sa labi. Huwag ka mag-alala. Pasasaan ba't matatanggap niya rin tayo. Pero sa ngayon, gusto ko na magpahinga ka na muna. Bukas, huwag ka na munang pumasok sa karinderya. Tumawag ka na lang kay Alang Tessa. Dito ka lang sa bahay para makapagpahinga yung isip mo. Okay. Marami akong plano para sa'yo. At sana kapag sinabi ko yun, magustuhan mo. May tiwala ako sa iyo. Alam ko na hindi ka gagawa ng ikapapahamak ko. Tama. Ang mabuti pa, matulog na tayo. At bukas... Nagugutom ako. Nag-uumpisa pa lang akong kumain kanina nang nagsimula yung pagtatalo namin ni tatay. Hindi ko na naituloy. Sige, halika sa kusina. Ako naman na magluluto para sa'yo. Gusto mo ng pasta? Sige, masarap yun. Kinabukasan, dapat ay hindi mo na papasok si Luna. Pero sumabay na nagpaalam ang isang main kusinera nila. Nagkasakit ang apo nito at nagkataon na may pasok sa trabaho ang mga magulang. Kaya kinailangan niyang pumasok ng araw na yon. Tanghalian matapos ang trabaho ay pinuntahan ko siya sa karinderya. Naroon na naman si Darrell, pero hindi ko na siya pinansin. Dahil alam na rin ng tatay ni Luna ang relasyon namin, hindi na kami nagtago sa iba. Nang dumating ako, ay malaya ko siyang hinalikan at niyakap sa harap ng ibang tao. Nang mailabas na lahat ng ulam na tinda, doon pa lang siya nag-break time at sumabay sa akin ng kain. Ayos ka lang? Oo, medyo pagod lang ngayon. Kasi wala nga akong katulong sa kusina. Siya kasing palaging kasama ko magluto ngayon ako lahat. Pinuntang ka ba kanina dito ng tatay mo? Oo, pero wala na talaga siyang nagawa. Pinanindigan ko ang desisyon ko. Nagtangka siyang kunin ako ng sapilitan pero nang banggitin ko yung nalaman kong ginawa niya noon sa anak ni Lolo Ray, parang natakot siya. Tapos ayun, bigla na lang umalis. Di bale, konting tiis. Malapit na ang kasal natin. Mabigat sa loob ko na kalabanin si tatay. Dahil kahit ganun siya, ama ko pa rin siya. Pero ang pinaglalaban ko dito yung kaligayahan ko. Ayokong patuloy na maging miserableng buhay ko dahil sa kanya. Pasasaan ba't maintindihan ka rin niya? Hindi man ngayon, balang araw. Asya nga pala, love. Yung sinasabi ko sa'yo na restaurant,
Gusto ko sana ituloy yun as soon as possible. Para sarili mo na yung kita mo. Hindi tulad dito. Mas pagod ka pa sa may-ari na buhay Donya. Siya halos walang ambag dito tapos ang sweldo mo kapantay lang ng mga tendera dito. Ang unfair nun. Pwede rin. Pero saan ako papwesto? Hindi problema yan. Ang daming properties ni Lolo dito sa atin. O kaya, bibilhin namin itong karinderya kay Aling Tessa. Mukhang mas mapapadali kapag binili to. Minsan ko lang nabanggit sa kanya yan. Ang sagot niya basta daw may pera. Huwag ka mag-alala. Ako ang bahala. Nasa kalagitnaan kami ng pagkain nang tawagin sandali si Luna ng isa sa tauhan nila sa kusina. Agad naman siyang tumayo at pumunta doon. At dahil naroon ako sa mesa kung saan kita ko hanggang loob ng kusina ng karinderya, kaya nakakita ko rin mula doon ang pinto papunta sa likod. Pinagpatuloy ko ang kinakain ko at panaka-naka na tumitingin sa paligid. Hanggang sa paglingon ko sa bandang likuran, nagtaka ako nang makita ko si Aling Tessa. Naroon sa gilid at direktang nakatingin kay Luna. Isang klase ng tingin na matalim at parang susunggapan siya anuman na oras habang nakangisi gaya ng aswang na nakalaban namin. Matagal na nakatayo doon ang matandang babae hanggang sa naglakad sa gilid at sumilip sa pinto at pinagpatuloy ang tingin kay Luna. Nang bumalik siya sa pwesto namin, ay nakasunod pa rin ang tingin si Aling Tessa. Love, sandali ah. May sisilipin lang ako. Ha? Saan? Doon sa bandang likod. May nakita akong pusang itim eh. Ang cute. Puntahan ko lang. Sige, balik ka kaagad ha. Okay. Agad akong tumayo at nagdaan sa gilid. Nang sumilip ako, nadatnan ko pa rin doon si Aling Tessa at patuloy na pinagmamasdan si Luna. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko ng mga sandaling yon, Miss Amy. Pero ako ang kinilabutan sa klase ng tingin nito kay Luna at nakaramdam ng panganib. Palapit na ako nang biglang lumingon sa akin si Aling Tessa na gulat na gulat. Magandang tanghali po. Magandang taghali naman. May maipaglilingkod ba ako sa'yo? Napansin ko kasi kanina na kanina pa kayo titig na titig kay Luna. May problema ho ba? Wala naman. Nagagandahan lang ako sa kanya. Blooming siya dito mga nakalipas na araw. Ganun po ba? Narito na lang din ako. Gusto ko po sanang itanong sa inyo kung ibinebenta niyo itong karinderya niyo. Bakit? Bibilhin niyo ba? Opo. Okay lang sana sa akin, kaya lang. Mawawalan ako ng pagkakakitaan. Paano naman ako? Ganun po ba? Sige po, salamat po. Balik na po ako dun sa kabila. Isang gabi, habang nakaupo ako sa kama at nanonood ng TV, lumingon ako sa pinto ng banyo matapos yung bumukas at lumabas si Luna. Bagong ligo. Nakasuot ng damit pantulog. Lumapit ito sa salamin at tiningnan ang sugat sa kanyang leeg. Maya-maya ay sumampa na siya sa kama at tumabi sa akin. Doon ko pinatay ang TV at yumakap sa kanya. Bakit mo pinatay? Manunood din ako eh. Bukas ka na lang manood. Marami tayong oras dyan dahil wala ka naman pasok. Teka, ikaw ha? May masamang balak ha? Hindi masamang balak. Masarap na balak. Ivan, na tumigil ka. Ayaw mo pa? Ayaw pa. Sige na nga. Mula na maging girlfriend ko si Luna nung high school kami, hanggang ng gabi nyon ay wala pang namamagitan sa amin. Kahit na nagtatabi na kami sa pagtulog, mula nang dumating siya dito sa bahay, ay walang nangyayari sa amin. Dahil nirerespeto ko ang kagustuhan niya. Ayoko naman din siyang pilitin gawin ang bagay na hindi siya handa. Ang buong akala ko ay matutulog akong dismayado ng gabing yon. Hanggang sa tumawa siya at bigla akong hinalikan sa labi. Joke lang. Pwede na. Talaga? Hindi ka nagbibiro? Hindi nga. Love, thank you. Promise, akong bahala sa'yo.
Ang bango mo lang. Hindi ka na amoy bawang. Grabe ka naman. Joke lang. Ayoko na nga. Hindi ko na siya pinatapos sa sasapihin niya at pinatahimik ng halik ko. Nang gabing yon ay sinuko ni Luna ang sarili sa akin. Wala akong pagsigla ng labis na saya ng mga sandaling yon. Hanggang sa kalagitnaan ng mainit na tagpong pinagsasaluhan namin, may isa akong napansin sa katawan ni Luna. Ang birthmark niya sa bandang kaliwa ng kanyang balikat, nakaparehong kapareho ng birthmark ni Caitlin, ang nawawalang apo ni Lolo Ray. Dahil sa natuklasan ko, hindi muna ako nag-ingay. Kahit kay Lolo Ray at Luna, hindi ko muna sinabi. Pasimple akong kumuha ng sample sa kanila at pina-DNA test ko yun. Makalipas ang ilang araw, isang gabi ay kinailangan na naman ni Luna na mag-overtime sa karinderya, kasama ang isang kusinera nila at ilang assistant. May nag-order kasi sa kanila ng isang tray ng sisig, machado, lumpiang Shanghai at pansit para panghanda sa birthday party bukas ng gabi. Kaya naman hinanda na nila ang mga rekado ng gabing yon para iluluto na lang kinabukasan. Ako naman ng mga oras na yon ay nasa kotse at malapit na sa karinderya. Kinailangan kong pumunta sa Maynila para personal na ibigay sa boss ko ang resignation letter at kunin ang ilang pang naiwang kong gamit sa kondo ko. Hello, love? Nandiyan ka pa sa karinderya? Oo, pero tapos na kami maghiwa. Nagliligpit lang kami. Ikaw, nasan ka na? Malapit na ako dyan. Okay. Ingat ka, love, ha? Hintayin na lang kita dito. Ang kwento niya sa akin, madali daw silang natapos ng gabing yon sa paglilinis dahil nagtulong-tulong sila. Pagkatapos ay agad nag-uwian ang mga kasama. Habang si Luna naman ay naiwan doon sa karinderya at hinihintay ang pagdating ko. Ilang sandali pa nang sumilip siya sa pinto at namataan ang kotse ko, saka siya lumabas at kinandado ang pinto. Ako naman ng sandaling yon ay pinarada ang sasakyan sa gilid. Hi, love. Sorry, ginabi ako Ang traffic sa Manila Kanina ka pa naghihintay? Hindi naman. Sandali medyo mahirap tong padlock na to Luma na kasi. Hindi na basta kumakagat. Ayaw palitan ni Aling Tessie. Sige lang. Hindi naman yata kabilugan ng buwan Mukhang hindi lalabas ang bruhang yun. Kumain ka na? Dumalang sandali sa rest stop at bumili ng burger, pantawid gutom lang. Hindi bale. Ipagluluto kita pagdating sa bahay. Hindi pa rin ako kumakain Ako na. At magpahinga ka na pag-uwi natin. Puro luto na ang ginagawa mo dito maghapon Nang sa wakas ay maikandado ang pinto ng karinderya, nagmamadaling naglakad si Luna palapit sa akin. Hanggang sa nagulat siya. Nang pagtapat sa makapal na halaman, ay may biglang kamay na sumunggab sa kanyang braso. Nanlaki ang mata ni Luna nang makilala ang kamay na may mahaba at itim na kuko. Kasabay nito ay biglang lumabas doon ang manananggal. Nasabi ko na ba sa'yo na hindi ako titigil hanggat hindi kita nakukuha? Luna! Bitawan mo ako! Ano ba talagang kailangan mo? Bakit ayaw mo akong tigilan? Ang kailangan ko, ikaw! Masyado ka kasing nagpapabida, kaya patatahimikin kita! Nagmadali akong bumaba, dala ang sibat at ang buntot pagi na pinabaon sa akin ni Lolo Ray. Huwag ko daw aalisin sa kotse ko sakaling kailanganin ko. Mabuti na lang at nakinig ako sa kanya dahil iniwan ko sa bahay ang baril ko. Nang makalapit ako ay inaatake na nito si Luna. Nakasandal siya sa pinto ng karinderya habang nanlalaban sa aswang. Nang magtangka itong kagatin siya ay naharang niya ang bag at yun ang nakagat nito. Sabay tulak dito palayo. Agad kong hinagupit ng buntot pagi ang manananggal. Dahil doon ay napunta sa akin ang atensyon niya. Mabilis akong tumakbo at sadyang nagpahabol para makalayo siya kay Luna. Tulong! Mga kapitbahay, tulong! Ivan! Pumasok ka na sa kotse, bilis! Tumawag ka na ng pulis! Ikaw na laging sagabal at nakikialam sa plano ko. Ikaw ang uunahin ko! Kung sa tingin mo ay mahina ako gaya ng iba, nagkakamali ka.
Hindi mo ako mapapatay ng ganun-ganun lang. Paunahan na lang kung sino ang mauuna sa impyerno! E di mauna ka si Raulo! Kung inaakala mong matatapos dito ang lahat, nagkakamali ka! Bakit ba si Luna ang lagi mong binabalikan na? Dahil kailangan! Masyado siyang mapapel. Akala mo kung sino? Kung ganun, sa inggit ng gagaling ang galit mo sa kanya? Sino ka ba talaga? At bakit ko sasabihin sa'yo? Inaagnas na ang katawan mo, pero hindi mo malalaman ang totoong katauhan ko! Nang mapahiga ako sa kalsada ay mabilis niya akong inatake. Sinakal ako ng mahigpit at agad kong naramdaman ang dulo ng matulis itong kuko sa tiyan ko. Nasaksak ko siya ng isang beses gamit ang sibat, pero nagawa niyang mahila yun paalis sa katawan niya. Nangihina man ay ayaw nitong magpatalo at nagawa pa ring makapanlaban. Talagang determinado siyang mapatay ako, lalo na si Luna. Sinugod ako muli ng aswang, kaya sinuntok ko ito ng malakas sa mukha ng 3 beses. Pagkatapos ay sinundot ko ng daliri ang mata nito. Hayop ka! Ivan! Mas gugustuhin mong mamatay ngayon. Dahil kapag nabuhay ka matapos nito, hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung sino ka. At kapag nahuli kita, sisilaban kita ng buhay. Masyado ka ng maraming buhay ang sinira dahil sa kademonyohan mo! Mamang pulis! Dito! Dito po! Matapos kong sundutin ang mata niya ay doon pa lang siya lumayo sa akin. Kaya sinamantala ko yon at dinampot ang sibat na nabitawan ko kanina at muli siyang sinaksak. Tinamaan ang aswang sa dibdib. Hindi ko nang sigurado kung natamaan ko ang puso niya. Maya-maya ay may dumating ng mga pulis at agad nilang pinaputukan ang manananggal na mabilis na kalipad at tumakas. Mabilis namang tumakbo palapit sa akin si Luna at umiiyak sa takot na yumakap ng mahigpit. Ang akala ko mapapahamak ka na dahil sa akin. Ayos lang ako. May galas lang ng konti sa braso. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Natural lang na ipagtanggol kita at unahin ko ang kaligtasan mo. Halika na. Umuwi na tayo at para magamot na to ni Manang. Sandali. May dugo ka sa damit. Nasugatan ka ba sa tiyan? Hindi. Dugo yan ng manananggal. Halika na at baka bumalik na naman yun. Nang gabing yon, matapos ang muling pag-atake sa amin ng manananggal, ay ginamot ni Manang ang sugat ko. Nang malaman ni Lolo Ray na dugo ng aswang ang naiwan sa damit ko, kinuha niya yon at may gagawin daw siya. Hindi man kasing bihasa ng iba, pero may alam sa pagiging albularyo si Lolo. Kaya niyang gumawa ng mga pangontra at may isang albularyo daw noong araw na nagturo sa kanya kung paano malalaman kung sino ang aswang. Kinabukasan ay parang walang nangyari na nagpunta kami ni Luna sa sarili naming trabaho. Nang mga sandaling yon, wala kaming kaalam-alam na nag-uusap na pala si Mang Jun at Daryl laban sa amin. Salamat sa matalas na pandinig ni Aling Tessa na nagkataon na napadaan sa likod ng isang bangketa kung saan nakatayo ang dalawa. Anong balita, Mang Jun? Ano pa nga ba? Hindi na bumalik si Luna. Tulungan mo naman ako. Anong magagawa ko? Iayaw sa akin ng anak mo. Gago kasi ang Ivan na yan eh. Masyadong mapapel. May nakapagbalita sa akin na isang kakilala ko sa munisipyo na malapit na ang kasal nila. Kailangan kumilos tayo bago pa mangyari yun. Isa lang ang naisip kong paraan para makuha natin si Luna. At hindi na makapalag si Ivan. Sige. Paano? Papatayin natin siya. Ano? Papatayin? Ay, teka. Baka sumabi tayo dyan. Pulis ako, Mang Jun. Kung talagang gusto mo ang anak ko, gagawin mo ang lahat. Kaya mo yan. Kilala kita, Daryl. Matagal ko nang alam na tumitimbog ka ng kalaban. Hindi ka naman sasabit basta mabilis at malinis ang trabaho mo. Kaya mong palabasin na robbery hold-up ang nangyari. Ikaw na mismo ang tumira doon. Hindi ko ito gagawin kung hindi ako desperado. Matagal akong natatakam dyan sa anak mo. Kapag napatay ko si Ivan, kukunin ko na kaagad si Luna. Yung pinangako mo sa akin na pera, ha? Oo, akong bahala. Teka nga, curious lang ako. Bakit ba ayaw na ayaw mo kay Ivan?
Hindi pwede silang magkatuluyan ni Ivan dahil... Nang matapos sa trabaho si Luna ay sinundo ko siya sa karinderya gaya ng nakagawian. Matapos yon ay nag-date muna kami sa kabilang bayan sa halip na umuwi. Kumain kami sa restaurant, pinag-shopping ko siya ng mga damit at nanood ng sine. Pasado 10:00 na ng gabi, habang nasa daan na kami at pauwi, ay hindi pa rin namin maiwasan na pag-usapan ang masayang araw na yon. Nag-enjoy ka ba sa date natin? Oo naman. Ay sarap lang na lumalabas tayo na wala nang inaalala na baka may makakita sa atin. Sabi ko naman sa iyo magiging maayos din ang lahat. Yung damit na isusuot mo sa kasal natin, nagustuhan mo ba? Super. Excited na ako. Pero masyado yatang naparaming binili mo sa akin na damit at sapatos. May bag pa. Hindi naman ako umaalis Bukod sa karinderya, wala naman akong ibang pinupuntahan. Magkakaroon ka na ng sarili mong kainan, love. Bilang ikaw na ang may-ari, dapat maganda na rin ang bihis mo. Magpapaalam na ako kay Aling Tessa bukas. Sasabihin ko, aalis na ako pagkatapos ng kasal natin. O sige, gusto mo bang samahan kita? Sige, para maipaliwanag mo rin yung plano mo sa kanya. Baka sabihin kasi niya kakalabanin ko siya. Hindi, ako ang bahala. Si Aling Tessa nag-text. Anong sabi? Love, oh my God. Oh, bakit? Basahin mo nga. Luna, huwag kang mabibigla. Pero narinig ko kanina ang tatay mo at si Darren nag-uusap. May masama silang plano kay Ivan. Papatayin daw siya tapos kukunin ka ni Darrell at sa kanya ka ipapakasal. Sandali, tatawagan ko si Aling Tessa. Mga hayop. Hello? Aling Tessa? Ano po yung text nyo? Sigurado po ba kayo doon? Tinabi ko sa gilid ng daan ang sasakyan at pinakinggan ang usapan ni Luna at Aling Tessa. Naka-speaker pa ito kaya rinig na rinig ko ang sinasabi niya. Nagngingit-ngit ang kalooban ko sa mga narinig at nalaman ko. Hindi ko akalain na ganun kasama ang dalawang yon. Pero gaya ng kung paano ako determinadong kalabanin at talunin ang aswang, alang-alang sa katahimikan at kaligtasan ni Luna. Ganon din ang gagawin ko kay Darrell at Mang June. Hindi ako susuko at ipaglalaban ko ang relasyon namin. Oo, sigurado ako. Na-videohan ko pa nga dahil sabi ko kailangan ko ng ebidensya. Ayoko namang magmukhang sinungaling sa harap niyo sakaling kitang ginila. Pwede niyo po ba na ipadala yung video? Ay, oo sige. Ngayon din ipapadala ko. Ano po ang narinig niya? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin to Ano po yun? Kaya daw ayaw niya kay Ivan dahil ikaw daw ang anak na nawawala ni Sir Kenny at malalaman nila na siya ang kumuha sa'yo kapag nagkatuluyan kayo. Po? Luna! Yuko! Bago pa ako makasagot ay bigla na lang may isang motor na dumating at huminto sa harap ng sinasakyan namin. Nang maglabas ito ng baril ay mabilis kong niyakap si Luna at tumungo kami. Napasigaw siya sa sunod-sunod na putok ng baril at nabasa ang windshield. Nagkataon naman na dala ko ang baril ko ng gabing yon kaya mabilis kong kinuha yun sa compartment. Nang huminto sa pagbaril ang lalaking sakay ng motor, agad akong bumaba ng sasakyan at hinabol ang tumatakas na gunman. Pero dahil lubak-lubak ang kalsada, hindi ito agad nakalayo. Sinamantala ko yon at inasinta ang gulong ng motor, saka yun sunod-sunod na binaril. Ivan! Sandali lang, bumalik ka dito! Tumawag ka ng pulis! Darrell, alam kong ikaw yan! Matapos tamaan ng gulong ay tumumba ito at susuray-suray na tumayo ang driver. Tatakas pa sana ito, pero binaril ni Ivan at dumaplis ang bala sa hita nito. Bumagsak sa lupa ang driver na umaagos ang dugo sa suot nitong pantalon. Maya-maya ay nakahawak sa hita na tumayo ito at hinubad ang helmet. Tumambad sa amin ang mukha ni Darrell. Galit na bumaba si Luna at susugurin dapat ang lalaki. Hayop ka, Darrell!
Naturingan kang pulis? Pasensya na, Luna. Desperado na akong makuha ka. At hindi ako papayag na pati ikaw ay maagaw niya sa akin. Wala akong kinukuha sa'yo. Sa simula pa lang, ikaw to nakikipagkompetensya sa akin. Dahil mapapel ka masyado. Laging ikaw ang bida, hayop ka. Ano bang meron sa'yo, ha? Mas mahirap ka pa sa daga. Yan! Yan mismong ugali mong inaayawan sa'yo ng mga tao. Dahil sa pagiging mapagmataas mo. Dahil pakiramdam mo, dapat ikaw lagi ang bida. Dahil mas marami kang pera. Hindi lang sa pera at sa'yo umiikot ang mundo, Darrell. At kahit hindi bumalik sa buhay ko si Ivan, hindi pa rin ikaw ang pipiliin ko. Ang gagawin mo na lang ay maging mabuting pulis, hindi mo pa nagawa. Lahat ng ebidensya laban sa'yo hawak namin. Kasama na ang nakuha na ng dashcam ng kotse ko. Sisiguraduhin ko na makukulong ka at mawawala sa serbisyo ang abusadong pulis na kagaya mo. Magsasama kayo ng tatay mo. Mga walang hiya kayo. Isali niyo naman ako. Aswang! Darrell! Takbo, bilis! Agad kong binaril ang manananggal habang tumatakbo palapit sa amin si Darrell. Sasalubungin na namin dapat ito nang maubusan ako ng bala. Hinila ko si Luna at agad kami sumakay ng kotse. Si Darrell naman ay sinubukan ding barilin ang aswang. Inabante ko ang sasakyan para makasakay na agad ito. Sa sobrang taranta ay hindi nito magawang tamaan ang aswang. Nang makasakay si Darrell sa likod ay napunta sa amin ang atensyon ng manananggal. Dahil basag na ang windshield ay nagawa nitong ilusot ang kamay doon at pilit na hinoblot si Luna sa braso. Sa lakas ng aswang ay nagawa nitong hilahin si Luna at nailabas ang kalahati ng katawan niya. Mabilis ko siyang naagapan at nahawakan sa paa sabay hila sa kanya pabalik. Sasama ka na sa akin ngayon din. Bitawan mo ako, Ivan! Bitawan mo si Luna! Darrell! Tulong! Oh, sandali! Ang sakit ng binti ko! Gago kasi! Ang lalim ng daplis mo! Sumampa ako sa upuan at sinipa ng sunod-sunod ang aswang sa mukha. Hinawakan ni Darrell sa paa si Luna pagkaabot sa akin ng baril. Kinuha ko yon, tsaka magkakasunod na pinaril ang manananggal. Maliksi ito nakaiwas at nabitawan si Luna tsaka agad lumipad palayo. Nang tuluyan ko siyang nabawi ay nagmamadali kong inatras ang sasakyan. Ang buong akala namin ay umalis na ang aswang. Pero naggulat kami nang bigla na naman itong lumabas mula sa makapal na sanga ng puno. Atras! Darrell! Barilin mo! Wala na rin akong bala! Hindi niyo na ako matatakasan. Nandiyan ang mga pulis! Habang tuloy-tuloy ang pagmamaneho ko ng paatras ay siyang paghabol sa amin ng aswang. Hanggang sa dumating na nga ang mga pulis at hinarang ang 2 police mobile sa amin. Gamit ang mahabang baril ay pinaputukan nila ang manananggal na mabilis na tumakas at nawala sa gitna ng masukal na kakahuyan. Nang gabing yon ay sumuko din si Darrell sa mga kasamang pulis. Bago siya sumakay na nakaposas, ay tumingin muna siya sa amin. Ivan, salamat. Kahit pwede mo akong iwan kanina at hayaang patay ng aswang na yun. Sa kabila ng ginawa ko, tinulungan mo pa rin ako. Wala yon. Kapag namatay ka at napunta ka sa impyerno, wala ka ng pagkakataon na magbago pa at humingi ng tawad sa kasalanan mo. Dun sa kulungan, magagawa mo yun. Luna, I'm sorry. Umuwi na tayo sa totoong pamilya mo, Luna. Totoo ba lahat ng sinabi ni Aling Tessa? Gusto ko makausap si tatay. Totoo. Pina-DNA test ko kayo ni Lolo. Nang makita ko ang birthmark sa kaliwang balikat mo. Ganyan na ganyan ang itsura ng birthmark ng anak na nawawala ni Tito Kenny. At nag-match kayo ni Lolo. Ikaw nga si Caitlin. Matapos ang trabaho nila sa karinderya ng araw na yon, kinagabihan ay nakipagkita kami ni Luna kay Aling Tessa. Doon din sa karinderya niya at formal na nagpaalam na hihinto na sa pagtatrabaho. Gulat at hindi agad nakaimik ang matandang babae sa sinabi namin. Maya-maya ay nakita namin na kinuyom nito
ang mga kamao. Sabay matalim na tiningnan si Luna. Aalis ka sa trabaho mo dito? Para ano? Magtatayo ka ng sarili mong karinderya at kakalabanin ako? Akala mo ba, hindi ko naririnig ang usapan niyo rito? Sinabi ng mga kasama mo na kapag umalis ka rito, susunod sila sa'yo. Bakit? Masisisi mo ba kami? Sila? Mula umaga hanggang magsarado itong karinderya mo, kahit kailan hindi ka tumutulong dito. Lahat kami pagod. Habang ikaw palakad-lakad lang. Akala mo kung sinong Reyna. Naiintindihan namin na ikaw ang may-ari nito. Pero bakit parang kami lang ang nagpapakahirap magpatakbo nitong negosyo mo? Kaya ako nga kayo binabayaran. Kinuha mo kami para makatulong mo sa pagpapalago ng negosyo mo. Hindi para maging alila at iasa mo sa amin lahat ng gawain dito. Kaya lumaki ng ganito tong karinderya mo dahil sa amin. Kaya wag mo akong masusumbatan. Wala kang malasakit sa mga tauhan mo. Hindi ka mananalo sa akin, Luna. Dahil kalabanin mo man ako, sa akin pa rin ang balik ng mga customer. Sa inyo? Bakit? Hindi ba si Luna at mga tauhan nyo ang nagluluto dito? Mula nang dumating ako kahit isang beses, hindi kita nakitang lumapit sa kalan o kahit humawak ng kutsilyo. Kaya bumabalik ang mga tao dito ay dahil kay Luna. Dahil sa masarap niyang luto. Hayop ka! Ikaw siguro ang nag-impluwensya sa kanya na umalis dito, no? Ako nga. Dahil hindi ko matanggap na halos nagpapakapagod magtrabaho si Luna dito. Pero hindi sapat ang sinesweldo niya. Pasensya na po kayo, Aling Tessa. Bukod dun sa malapit ng kasal namin, gusto ko munang magpahinga sa trabaho at bigyang pansin ang buhay namin bilang mag-asawa. Halika na, Luna. Umuwi na tayo. Nagsasayang ka lang ng panahon na kausapin siya. Hinawakan ko sa kamay si Luna at naglakad kami palayo sa karinderya. Habang palayo kami ng palayo, ay mas lalong humihigpit ang kapit niya sa akin. Pareho kami nakakaramdam ng takot at kaba. Kahit na ilang beses na namin nakalaban ng aswang, nakiramdam ako ng mabuti sa paligid. Ilang sandali pa, gaya ng aming inasahan, narinig na namin ang malakas na pagaspas ng pakpak ng manananggal. Nagmadali kaming nagtago sa ilalim ng puno. Saka kinuha ang bag na kanina pa naroon kung saan nakalagay ang mga armas at iba pang gamit para pangpatay sa aswang. Nandiyan na siya! Dito tayo, bilis! Sigurado ka ba dito sa plano mo? Oo. Kasama ko sila Lolo at Kapitan ng pagplano nito. Nakaantabay na rin ang mga pulis sa paligid. Saan kaya niya tinatago yung kalahati ng katawan niya? Doon sa loob ng kakahuyan, ay maingat kaming naglakad pabalik sa karinderya. Dahil ang nangyaring tagpo kanina ay isang trap para tuluyang mahuli at mapatay ang manananggal. Sa tulong ni Lolo Ray, kapitan ng aming baryo at mga kalalakihan doon at mga pulis. Samantala, naganap kami sa paligid gamit ang maliit na flashlight na dala ko. Hanggang mapunta kami sa kawayanan. Biglang humigpit ang kapit sa akin ni Luna nang sa wakas ay mahanap namin ang kalahati ng katawan niya. Ayun! Oh, love, nakakatakot. Nakakadiri. Kasama mo ko. Huwag ka matakot. Anong gagawin natin? Ang sabi ni Lolo, buhusan natin ng maraming asin yung kalahati ng katawan niya. Tapos buhusan natin ng gas at silaban. Paano yung kalahating may pakpak? Sila kapitan ang bahala doon. Ano pang ginagawa natin? Gawin na natin ang mabilis para matapos na to. Gusto ko nang umuwi. Ito na nga. Ang sungit-sungit naman itong love ko. Naglilihi ka na ba? Di bale, aalisin ko yung inis mo mamaya. Siguradong hahalinghing ka na naman. Ikaw talaga nasa ganitong sitwasyon na nga tayo. Puro kalokohan pang nasa isip mo. Joke lang. Ito na. Ibubuhos na. Lumayo kayo sa katawan ko! Ivan! Ivan, nandiyan na siya! Takbo! Magbabayad kayo ng mahal kapag ginalaw niyo ang katawan ko! Sa halip na mabuhos namin ng asin ay bigla kaming kumaripas ng takbo. Habang tumatakbo ay hindi sinasadyang madapa si Luna. Agad ko siyang inalalayang tumayo, pero mabilis kami nalapitan ng aswang. Dahil doon ay napahiga ako sa lupa at dinampot
ang medyo mahabang putol na sanga ng puno sa di kalayuan sa akin. At yun, sinanggalan ko sa liig nito nang magtangkang lumapit ang manananggal para kagatin ako. Luna! Sunugin mo na ang katawan niya, bilis! Ito na! Hindi! Wag! Dumating na ang katapusan mo, Aling Tessa! Sinabi ko naman sa'yo, gagawin ko ang lahat. Malaman ko lang ang totoong katauhan mo! Paano mong nalaman? Unang beses ko pa lang kayo na nakilala, ay kinutuban na ako. Lalo na nang magpakita kayo ng labis na takot sa sisig. Hindi ako tanga. Sinong bobo ang magtatayo ng karinderya, gayong alam niyang allergic siya sa mga gulay? At sa lahat ng gulay, sa bawang, sibuyas at kalamansi pa! Ayop ka! Nilinlang mo ko! Yun ang dahilan, kaya palagi kong sinusundo si Luna. Dahil madalas kitang nahuhuli na sinusundan siya ng tingin. Galit ka sa kanya dahil pinahiya ka niya, di ba? Mas malalim ang galit ko sa kanya. Dahil ang lolo mo, siya ang pumatay sa kapatid kong aswang. Ang pumatay kay Tito Kenny? Oo, ang tagal kong hinanap kung saan ko matatagpuan ang pamilya niyo. Kaya papatayin ko kayong lahat. Eh di mag-reunion na kayo sa impyerno ng kapatid mo! Kapitan! Ngayon na! Pagkatapos kong sumigaw, ay bigla kong inilabas mula sa likod ng pantalon ko ang patalim na pilak na sabi ni Lolo ay mapisang armas para mapatay ang aswang. Yon ang ginamit ko at sinaksak sa dibdib nito hanggang sa biglang lumingon si Aling Tessa nang marahil ay maramdaman niya na binuhusan ng maraming asin ni Luna ang kalahati ng katawan niya. Kasunod nito ay binuhusan ng gas at tsaka sinilaban. Biglang sumigaw ang aswang nang makitang nagliyab ang katawan niya. Mga walang iya kayo! Ang katawan ko! Salamat sa Diyos. Matatapos na rin sa wakas ang kalbaryo ng mga tao dito dahil sa aswang. Luna! Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito! Demonyo ka! Niloko mo kaming lahat. Sa kabila ng pagiging tapat ko sa iyo. Paulit-ulit mong pinagtangkaan ang buhay ko. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit may mga gabi na pinipilit mo akong pumunta sa karinderya ng alanganing oras. Sinasadya mo akong palabasin ng bahay para patayin ako. Pero sadyang napakabuti ng Panginoon, Aling Tessa. Hindi niya hinayaan na magtagumpay ka. Ginamit niya si Ivan para malaman ng lahat ang totoong pagkatao mo. Sinubukang lumipad ng manananggal para tumakas, pero sa pagkasunog ng kalahati ng katawan nito ay unti-unti na rin siyang nanghina. Mula sa kanilang pinagtataguan ay biglang lumipad ang mga sibat papunta sa aswang mula sa mga kalalakihan ng baryo na yon sa pangunguna ni Kapitan. 2 sibat ang tumama sa dibdib ng aswang na sinundan ng sunod-sunod na putok ng baril mula sa mga pulis. Tumakbo palapit sa akin si Luna at yumakap habang pinapanood namin ang unti-unting katapusan ni Aling Tessa. Hanggang sa bumagsak ito sa lupa na wala ng buhay. Paano niyong nasiguro na si Aling Tessa ang manananggal? Sinabi ko kay Lolo ang mga napansin kong weird na kilos na Aling Tessa. At kung paano siya tumingin sa'yo kapag hindi ka nakatingin sa kanya. Pero mas lumakas ang hinala ko nang sabihin minsan sa akin ng aswang na galit siya sa'yo dahil mapapel ka. Ang agad na naalala ko nung magtalo kayo dahil sa sisig. Ganun ang punto ng mga salita sa'yo noon ni Aling Tessa. Tapos yung dugo ng manananggal sa damit ko. Gumamit sila ng kandila at tubig sa planggana. Nilubog nila doon yung damit ko. Tapos sa mga patak ng natunan na kandila, nakita nila doon na babae. At ayon kay Lolo, lumabas daw sa orasyon nila ni Manang na nasa paligid mo lang siya. Ivan, Caitlin, Apo, Po? may isa pa tayong dapat mahuli. Kinabukasan ng umaga, nagdiwang ang buong baryo nang kumalat ang balitang napatay na ang aswang. Kasama ng kalahati ng katawan ni Aling Tessa, ay sinilaban ito nila Kapitan kasama ang mga pulis. Sa galit ng mga tao nang malaman nila ang totoong katauhan ng manananggal, ay sinira nila ang karinderya at tuluyan yung giniba. Kung nagdiriwang na ang iba, kami ay hindi pa, lalo na si Luna, dahil may isa pa kaming kailangan harapin.
Pagbukas niya ng pinto ng bahay nila, eksaktong palabas na sana si Mang Jun. May dalang bag at mukhang tatakas. Nakita namin ang gulat sa mukha nito. Nakita namin ang takot sa mata niya. Tumingin kay Lolo Ray na nasa likod namin kasama ang mga pulis. Mabilis itong tumakbo papunta sa likod bahay. Pero pagbukas niya ng pinto, ay nakaabang na rin doon ang mga pulis sa kanya. Huwag mo nang tangkain pang tumakas, Tay. Bakit George? Bakit mo nagawa ito sa pamilya namin? Tinuring kang parang kapatid ng anak ko. Sa kabila ng paulit-ulit mong pagnanakaw sa amin, pinatawad ka niya at binigyan ng ilang pagkakataon. Tapos pati ang apo ko, ninakaw at nilayo mo. Hinayaan mong maniwala kami na patay na siya. Wala sa plano ko na itago ang bata. Sa maniwala kayo sa hindi, niligtas ko lang siya mula sa aswang. Alam niyo na wala akong kakayahan na bigyan ng anak ang asawa ko dahil paug ako. Nang makita niya si Luna, nagmamakaawa siya na huwag na siyang ibalik. Naawa ko sa asawa ko, kaya pumayag ako. Lumayo kami sa lugar na ito para hindi niyo makuha sa amin si Luna. Patawarin mo ko, anak. Tay, sa kabila ng lahat, mahal pa rin kita dahil ikaw ang tatay ko. Pero galit ako dahil ninakaw mo ako mula sa tunay kong pamilya. Wala kang balak na sabihin sa akin ang totoo kaya pilit mo akong inilalayo kay Ivan. At binalak mo pa siyang ipapatay. Kayong dalawa ni Darrell. Para maitagong totoong pagkatao ko. Nagawa ko lang yun dahil sa iyo kumawala ka sa akin, anak. Mahal na mahal kita. Magbabayad ka sa ginawa mo sa pamilya ko, George. Sa tangkang pagpatay mo kay Ivan at sa pagnanakaw mo sa amin sa apo ko. Hindi na nagpumiglas si Mang Jun nang hulihin siya ng mga pulis. Pero bago tuloy ang makalabas ng bahay ay pinigilan sila ni Luna. Pagkatapos ay niyakap ang ama at saka umiyak ang dalawa sa isa't isa. Hindi namin siya pinigilan. Dahil kahit na ganun ang ginawa ni Mang Jun, sa mata ni Luna, siya pa rin ang kanyang ama. Patawarin mo ko, anak. Ayoko lang malayo ka sa akin. Natatakot akong kunin ka nila dahil mahal kita. Pinapatawad ko na po kayo. Pero pasensya na po. Wala akong magagawa sa kaso nyo. Nagkasala kayo sa batas. At kailangan niyong pagbayarin yon. Alam ko. At naintindihan ko. Basta huwag mo akong kalimutan, ha? Wala pong mangyari yon. Dahil para sa akin, tatay pa rin kita. Love, kailangan na nilang dalhin si Mang Jun. George, maraming salamat sa pagligtas mo sa buhay ng apo ko at salamat sa pagpapalaki sa kanya. Sa kabila ng lahat, hindi ko yun makakalimutan at habang buhay kong tatanawin na utang na loob sa iyo. Ingatan niyo po si Luna. Ivan, ikaw nang bahala sa anak ko. Opo, makakaasa po kayo. Umakbay ako kay Luna na wala pa rin tigil sa pagluha. Nang sabihin ko kay Lola Ray ang natuklasan ko ay hindi siya makapaniwala. Naiyak siya sa labis na tuwa, lalo na nang makita si Luna. Agad umuwi ng probinsya si Tito Nesty para makilala ang kaisa-isa niyang pamangkin. Mula noon ay buong puso at masaya siyang tinanggap ng totoong pamilya niya. Apo, alam kong mahirap ito para sa iyo. Okay lang po ako, Lolo. Halika na at umuwi na tayo. Makalipas ng ilang araw ay sa wakas kinasal na rin kami ni Luna. Dahil sa mga nangyari ay bagyayong na-delay at kinakailangang i-reschedule. Pero ng araw na yon ay sa wakas natupad na rin ang aming pangarap. Ang maikasal at habang buhay na magkasama. Mula sa reception ay dumiretso kami sa isang 5-star hotel sa Subic.
Natawa si Luna nang pag-alis ko ng piling sa mata niya ay nakita ang sorpresang hinanda ko. Pinaayos ko ang kwarto namin sa staff ng hotel. May mga petals ng pulang rosa sa kama. May isang bouquet ng bulaklak. Marami nakasinding scented candles. May champagne at chocolate-coated strawberries. Sa kisame ay may mga lobo kung saan nakatali sa laylayan ang mga pictures namin mula pa nung high school kami hanggang sa pinaka-latest. Love, ang ganda naman ito. Para sa'yo. Salamat dahil hindi ka bumitaw sa akin. Salamat dahil hindi ka napagod na ipaglaban ako. Because I know you're worth fighting for. Dahil wala akong ibang gusto at pinangarap na makasama habang buhay. Kung hindi ikaw, Sino bang mag-aakala na talagang tinahin ng tada ng buhay nating dalawa na magkasama? kaya siguro kahit ilang beses tayong sinubukan na paghiwalayin ng tatay mo, bumabalik pa rin tayo sa isa't isa. At masaya ako dahil finally, Mrs. Gonzales na ako. Mahal na mahal kita, Luna. Mahal na mahal din kita. Ivan, Miss Ami, sa kabila ng nalaman na katotohanan ay hindi naging ganap ang saya ni Luna. Dahil sa pagbalik sa kanyang totoong pamilya, wala na doon ang kanyang totoong magulang para salubungin siya. All that's left for her was memories through photos and stories from the people around her. Mga alaala na palagi niyang sinasabi na sana ay nasaksihan niya. Samantala tuluyang nakulong at nasintensyahan si Mang June at Darrell. Habang ang buong baryo naman namin ay tuluyan ng natahimik. Nanumbalik na rin ang saya kapag gabi. Natupad na rin ang pangarap namin ni Luna. At nakapagpatayo na siya ng eatery na ang specialty ay kanyang sisig. Ang mga tauhan niya doon ay ang mga nakasama rin niya sa karinderya. Habang ako na ang tuluyan nag-take over ng mga negosyo ni Lolo Ray doon sa probinsya, kung saan patuloy kami na nagsasama kasama ang 4 na naming magagandang mga anak. Hindi naging madali ang pinagdaanan namin para makuha ang ganitong klaseng katahimikan, pero kaya kong ipagmalaki na sa kabila ng hirap, hindi ko siya sinukuan at pinaglaban ko hanggang sa huli ang asawa ko. Dahil masarap ipaglaban ng taong kaya ka rin ipaglaban at hindi ka tatalikuran. Hanggang dito na lang at maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Nagmamahal, Ivan.